Mr. Silent Channel. Kabanata 501 hanggang 510. May ilang espesyal na lugar ng pagsasanay ang Shrek Academy na angkop para sa mga Soul Master na may iba't ibang katangian, kabilang ang Elemental, Halaman, Beast Martial Spirit, at Weapon Martial Spirit. Mayroong tungkol sa 12 mga kategorya, bagaman hindi lahat ng martial arts soul type, ngunit karamihan sa kanila ay kasama. Bakit hindi kailanman naisip ni Tang Wulan na gamitin ang mga ito sa nakaraan? Pangunahin dahil ito ay masyadong mahal. Sa oras na iyon, siya ay palaging nahihiya sa kanyang bulsa, at nais niyang makatipid ng pera para makabili ng mga huwad na metal at makabili ng mga espiritual na bagay na ginamit sa pagsira sa selyo. Paano siya magkakaroon ng ekstrang pera para umupo ng ganitong klaseng training ground? Kung tama ang pagkakaalala niya, ang upa para sa ganitong uri ng practice site ay kasing taas ng 100 contribution points kada oras. Bawat oras. Ang pagwawalis ng Lingbing Square para sa isang araw ay makakakuha lamang ng 100 kontribusyon na puntos. Pero ngayon halatang iba na sa noon. Ang forging ay umabot sa quasi 6 na antas, at ang forging ng espiritual na metal ay naging sanhi ng pagtaas ng kapangyarihan. Ngayon ay mayroon na siyang sapat na background para kumita. Gayunpaman, ang 100 kontribusyon na puntos kada oras ay talagang mahal. Mukhang mahal. Nakita ni Ye Xinglan ang pinaghirapan ni Tang Wulan sa isang sulyap. Umubo si Tang Wulan, ang pangunahing dahilan ay dahil natatakot siyang gumastos ng pera sa walang kabuluhan. Sinabi ni Ye Xinglan, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, sulit pa rin ang pera, maaari mo itong subukan. Tumango si Tang Wulan, okay, pagkatapos ay babalik ako at susubukan. Kung talagang maganda ang epekto, aaminin ko na ito ay mas mahal. Mayroon pa siyang batch ng mga animatic na metal na hindi niya naibenta, at nagsisimula na ang paaralan. Panahon na upang palitan ng mga animistic na metal na ito ng antas ng pagsasama na hindi hihigit sa 80% para sa mga mapagkukunan. Sa mga pambihirang metal na ibinigay ng Lezenggayo, hindi problema ang pag-forging ng mga materyales. Kailangan lang niyang mag-ipon ng pera para sa hinaharap na pambihirang tagumpay ng ikalimang selyo upang makabili ng mga espiritual na bagay, at ang iba pang pera ay dapat mapalitan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Subukan ito ngayong gabi. Nagpasya si Tang Wulan. As for now, breakfast muna tayo. Gutom. Nagsimula ang bagong semestre, at natural na muling nagbukas ang cafeteria. Para kay Tang Wulan, ito ang pinakaaabangan niya. Ganun pa rin ka-simple ang opening ceremony. Mayroon lamang ilang daang tao sa 6 na klase sa 6 na baitang. Maikling sabi ni Mr. Kai. Bilang karagdagan, ang 6 na Tang Wulan na tumalo sa Sun and Moon Royal Soul Master Academy ay pawang pinuri. Kahit na ang seremonya ng pagbubukas ay opisyal na natapos. Pagkatapos ay dinala ng mga guro ng bawat klase ang mga estudyante pabalik sa klase para sa pagsasanay sa klase. Ito ang dapat gawin sa unang araw ng bagong semestre. Narinig mo ba? Si Luog Weishing at ang iba ay hahamunin muli ang monitor at ang iba pa. Kahapon lang, narinig ko ang isang guro na nagsalita tungkol sa pag-upo ni Luog Weishing ng isang venue. Talaga, naghamon na naman sila. Hindi pa rin kumbinsido. It must be unconvincing. Lahat sila nasa listahan ng Young Geniuses. Yung monitor at ang team niya, wala ni isa sa kanila ang nasa listahan ng Young Geniuses. Nakakailang makumbinsi. Pero mabuti na lang, pwede tayong pumunta sa hapon. Tingnan mo. Hindi ko alam kung gaano sila kalakas ngayon. Dapat hindi natin ito maabot. Sa pag-uusapan, palagi kong iniisip na sina Luog Weishing at Wu Saidua ay siguradong mananalo, ngunit sino ang nakakaalam na ang pinuno ng squad at ang kanilang koponan ay napakalakas. Sa katunayan, hindi ko akalain na ang kanilang koponan ay partikular na malakas. Ngunit maaari silang manalo. Kahit na ang unang klase ng ikalawang baitang ay natalo. Sa tingin ko, si Luog Weishing at ang iba pa ay may maliit na pagkakataon sa pagkakataong ito. Well, sa tingin ko rin, pero wait and see. Sa karakter ni Luog Weishing, hindi siya sigurado, at hindi siya maghahaman. Tingnan natin sa hapon. Ang pagsasanay sa klase ay isinagawa ni Shen Yi, at ang mga gawain para sa bagong taon ng paaralan ay unang inayos. Sa ikalawang semestre, na siya ring ikalawang taon ng akademiko, ang gawain para sa mga mag-aaral na ito ay napakasimple. Sinimulan nilang subukan ang paggawa ng one-word battle armor. Kung gusto mong pumasok sa panloob na patio ng Shrek Academy, ang isa sa pinakamahalagang tuntunin ay ang maging isang battle armor master bago ang edad na 20. Sa makatuwid, kahit na karamihan sa mga mag-aaral ay 14 o 5 taong gulang sa oras na ito, kailangan nilang simulan ang pagsubok. Ang paggawa ng battle armor ay hindi ganoon kadali. May isa pang kaso kung saan nakumpleto ni Tang Wulan ang unang piraso ng Spirit Metal Battle Armor, lihim, maraming tao sa unang grupo ang talagang sinusubukang gawin ng one-word battle armor. Ngunit ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Mabibili pa rin ang one-word battle armor para sa mga kinakailangan sa metal, ngunit maaari itong idisenyo at gawin ngunit napakahirap, at mahirap kumpletuhin ng walang sapat na antas ng pangalawang propesyon. Pagkatapos ng unang taon ng pag-aaral, lahat ng mga mag-aaral ay nakapasa sa huling pagsusulit at nanatili doon.
Ang kabuuang lakas ng klase sa unang baitang ay lubos na napabuti. Ang bagong klase na ito ay tinaguri ang pinakamalakas na bagong klase sa isang siglo mula nang matalo nito ang unang klase ng ikalawang baitang. Hindi lang si Tang Wulan at ang kanyang koponan, kundi pati sina Luo Guixing at Wu Siduo. Mayroong higit sa 100 mga tao sa itaas sa harap, ang iba pang mga mag-aaral ay nasa ilalim din ng labis na presyon, at maaari lamang nilang maabyutan ng husto. Sikaping maabyutan sila sa lalong madaling panahon. Dahil sa magandang kapaligiran, puno ng fighting spirit ang buong klase sa unang baitang. Bagamat napakaliit na bilang lamang ng mga tao ang makakapasok sa looban sa bandang huli, paano mo malalaman kung hindi ka nagsisikap? Ako ang magiging referee mo sa hapon. Tinawag ni Wu Changkong si Tang Wulan sa opisina pagkatapos ng klase. Alam mo rin ba? Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Malamig na sinabi ni Wu Changkong, huwag maging pabaya. Si Luo Guixing at ang iba pa ay may mahuhusay na pangunahing katangian. Sila ay mas malakas lamang kaysa sa iyo. Natuto sila ng mga aral mula sa nakaraan. Hindi lamang sila nasaran ng loob, ngunit sila ay mas motibasyon. Sa huling pagsusulit, lahat sila ay nagtapos ng unang taon ng pag-aaral na may buong marka. Tumango si Tang Wulan, naiintindihan ko. Noong huling panalo tayo, malaki ang kinalaman nito sa kawalan nila ng koordinasyon. Sa antas ng cultivation, may bentahe pa rin sila. Pagkatapos ng mahabang panahon ng running in, dapat silang magtulungan sa isa't isa. Mas malakas ito kaysa dati. At uunlad ang lakas. Pero, sinulyapan siya ni Wu Changkong, pero ano? Ngumiti si Tang Wulan, ang kanyang ngiti ay napakaliwanag, ang kanyang malalaking mata ay kumikinang ng maliwanag, kami ay mas malakas. Ang simpleng apat na salita ay nagpahayag ng lahat ng malakas na pagtitiwala sa kanyang puso sa oras na ito. Bahagyang gumalaw ang mga mata ni Wu Changkong. Nang makita ang fighting spirit ni Tang Wulan, hindi niya maiwasang isipin kung sino siya sa simula. Minsan, hindi rin ba siya ganito? Magsalita gamit ang katotohanan. Mahinang sabi ni Wu Changkong. Oo, Teacher Wu, may igugulo pa ako sa iyo. Sabi ni Tang Wulan kay Wu Changkong. Anong problema? Tumingin sa kanya si Wu Changkong na may pagdududa. Sinabi ni Tang Wulan, ito ang ikalawang taon ng pasukan. Sa ikalawang kalahati ng taon ng pag-aaral, gusto kong kunin ang ating klase upang hamanin ang klase sa ikatlong baitang. Ano sa palagay mo? Nagulat si Wu Changkong, hamanin mo ba ang class 1 ng grade 3? Sinabi ni Tang Wulan, ang pagtingin sa agwat sa mga nakatatanda ay ang pinakamalaking motibasyon para sa amin na magtrabaho ng husto. Kung hindi, okay lang ito kamakailan. Ngunit hindi kami sigurado. Tumingin si Wu Changkong kay Tang Wulan, sinabi ng batang ito na napakayabang niya. O ambisyoso. Unang klase sa ikatlong baitang. Sa outer courtyard ng Shrek Academy, masasabing watershed ang pag-abot sa ikatlong baitang. Sa paghusga mula sa edad ng pagsusulit sa pasukan ng Shrek Academy, ang mga nag-a-apply para sa pagpasok sa normal na edad ay karaniwang malapit o maabot ang edad na 20 sa ikatlong baitang. Mag-aral ng 3 taon sa bawat baitang. Ang kasalukuyang klase ng ikatlong baitang na pinag-aaralan ko sa kolehiyo sa loob ng 7 taon. Ang ilan sa kanila ay partikular na mahusay, at sila ay kwalipikado na para sa pagpasok sa panloob na patio. Sa madaling salita, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng unang baitang ng ikatlong baitang at unang baitang ng ikalawang baitang ay malamang na mayroon na silang salitang Armor Master. Si Tang Wulan at ang kanilang mga talento ay tiyak na magaling, ngunit hinahamon nila ang one-word battle Armor Master. Tingnan mo ang labanan kay Yan Feng, napakalinaw. Sa antas ng one-word battle Armor Master, hindi kaunti ang improvement. Sa pangkalahatan, kung hindi ka pa napapasok sa looban bago matapos ang ikatlong baitang sa panlabas na patio, sa pangkalahatan ay walang pag-asa na makapasok sa loob ng patio. Tungkol naman sa ika-4, ika-5, at ika-6 na baitang, higit na para sa ilang mag-aaral na may mahuhusay na talento ang magkaroon ng pagkakataong umakyat sa antas ng one-word Armor Master bago sila pahigang makapagtapos. Kahit nagtapos sila sa outer college, sikat na sikat ang mga one-bedroom graduates ng Shrek Academy. Sinabi ni Wu Changkong, bakit sa palagay mo maaari mong hamanin ang ikatlong baitang? Sinabi ni Tang Wulan, sa ating pagsusumikap. Magiging 15 taong gulang na ako sa ikalawang kalahati ng taong ito. Si Xinglan ay isa na ngayong 4-ringed Spirit Master, at may kakayahan na tayong magsimulang gumawa ng battle armor. Kapag mayroon tayong sapat na materyales, susunod, sa tingin ko, sa loob ng mahigit kalahating taon, maaari nating ihanda ito sa isang tiyak na lawak. Kahit na hindi natin makumplito ang lahat ng bagay, ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pinakamahalagang bagay para sa ating sarili. Ang one-word battle armor ay ang huling fusion na bahagi ang malalim na pag-unawa sa epekto ng one-word battle armor ng mga senior sa ikatlong baitang ay lubos na nakakatulong para makumplito natin ang one-word battle armor ng mag-isa. Mag-usap tayo sa oras na iyon. Hindi malinaw na sagot ni Wu Changkong. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, okay, kung gayon. Ang venue na nirentahan ni Luo Guixing ay isang espesyal na platform ng kompetisyon para sa Shrek Academy, na ginamit sa mga panloob na kompetisyon sa akademya.
Ang platform ng kompetisyon ay nilagyan ng isang espesyal na kalasag ng gabay sa kaluluwa at isang sistema ng pag-aayos ng sarili. Binibigyang daan nito ang mga mag-aaral na bigyan ng buong laro ang kanilang mga lakas. Sa proteksyon ng guro, napakaliit ng posibilidad ng matinding pinsala. Siyempre, hindi mura ang presyo ng pag-upa sa naturang venue. Nang dumating ang 6 na tanggulan, dumating na si Luog Weishing at ang 5. Hindi lamang sila, ngunit higit sa kalahati ng mga mag-aaral sa unang baitang ng unang baitang, at maraming tao sa ikalawang baitang. Parehong nandito sina Yuan Enyahui at Le Zhenghao. Lumakad si Tang Wulan papunta kay Yuan Enyahui at Bam Ulong, halika para tiktikan ang sitwasyon ng militar. Sumulyap si Yuan Enyahui sa kanya, ano? Hindi ka ba nangangahas na makita kami? Ngumiti si Tang Wulan, natatakot akong mawalan ka ng tiwala kapag tiningnan mo ito. Ang 3 Yuan Enyahui ay hindi maihahambing sa kanya. Mahinahong sinabi ni Yuan Enyahui, pagkatapos ay maghintay at tingnan. Nakangiting yumuko si Le Zhenghao, Wulan, kapag lalaban tayo ulit, hindi talaga tayo kumbinsido noong nakaraan. Sinabi ni Tang Wulan, kalimutan ang tungkol sa mga laban ng koponan, maaari kang mag-heads up. Maghintay anumang oras. Nagliwanag ang mga mata ni Le Zhenghao, ito ang sinabi mo. Huwag mong pagsisihan. Alam ni Tang Wulan na pagkatapos niyang ma-promote sa ika-4 na ring, lubos siyang kumpiyansa, okay, pagkatapos ay magdadagdag tayo ng kulay. Nasilaw ang mga mata ni Le Zhenghao, kilala pa rin niya si Tang Wulan. Ang taong ito ay hindi kailanman gumawa ng anumang hindi tiyak na taya, tiyak na umasa siya sa isang bagay. Buti na lang at nandito tayo ngayon, tingnan natin kung hanggang saan na ang narating ng kanyang kasalukuyang lakas. Sa oras na ito, ang 5 Luog Weishing ay naglakad na sa direksyong ito. Naglakad sa harap sina Luog Weishing at Wu Saidua, kasunod sina Shu Yucheng, Yang Yansaya at Xing Yiren. Sa nakalipas na taon ng akademiko, medyo nagbago ang lahat, at karaniwan na ang maturity. Ang lahat ay mas kalmado kaysa nung sila ay nag-enroll sa paaralan. Lider ng pangkat. Nakangiting sigaw ni Luog Weishing. Tumango rin si Wu Saidua kay Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan at tumango, nandito na ang lahat. Magsimula na tayo kapag handa na tayo. Napansin niya na may napakalakas na liwanag ng pananampalataya sa mga mata ng 5 tao ni Luog Weishing. Mukhang napaka-confident. Pagkatapos ay gumamit ng lakas upang patunayan ito. Sa sandaling ito, dumating si Wu Changkong. Magandang Guru Wu. Ang lahat ay sumaludo kay Wu Changkong ng may paggalang. Sinabi ni Wu Changkong, pumunta sa entablado. Habang nag-uusap, siya ang unang umakyat sa stage. Sa oras na ito, inihanda na ng mga tauhan ang yugto ng kompetisyon. Sa sandaling narito ang mga master, nagtipon din ang mga mag-aaral mula sa una at ikalawang baitang, inaabangan ang pick matchup ng unang baitang. Sa katunayan, kahit na sina Yuan Enyahui at Le Zhenghao ay nakikiusyoso, si Tang Wulan at ang iba pa ay napakalakas na, anong uri ng pangkat sa unang baitang ang maglalakas loob na hamanin sila at kumpiyansa na manalo. Alam din ni Yuan Enyahui at ng iba pa ang tungkol sa rangkang ni Wu Siduo sa listahan ng mga batang talento, ngunit hindi nila talaga nakita ang kanilang lakas. Pagkatapos ng lahat, naglaro lamang sila laban sa Tang Wulan, at ang unang baitang ng klase ay hindi pinayagang maglaro si Wu Siduo, natural dahil sa kanilang mababang lakas. Makahulugan ang listahan ng Youth Genius bago pumasok sa Shrek Academy, ngunit gaano kalaki ang maaaring pagbutihin ng mga mag-aaral pagkatapos na makapasok sa Shrek, paano makakapaghusga ang dating Youth Genius list? Ngunit si Yuan Enyahui mismo ay nasa listahan din, at mayroon pa rin siyang ilang ideya tungkol sa listahang ito. Mula nang matalo sila sa laban noong nakaraang semestre, nagsumikap si Yuan Enyahui. Ito ay isang karangalan para sa unang baitang klase, ngunit ito ay isang kahihiyan para sa kanilang ikalawang baitang. Bagamat kaibigan niya si Tang Wulan ng Privado, hindi siya kailanman nagpapahinga sa class honor. Ngayong taon, kailangan kong talunin si Tang Wulan at ang iba pa ng isang beses. Ang unang baitang ng ikalawang baitang ay dapat matalo ang unang baitang. Sa makatuwid, siya ay dumating ngayon hindi lamang upang obserbahan ang pagpapabuti ni Tang Wulan at ng iba pa, kundi upang makita din, bukod kay Tang Wulan at sa iba pa, may iba pang malalakas na tao sa unang baitang ng klase. Ang mga taong ito ay malamang na maging Tang Wulan at iba pa. Naglaro si Wulan at ang kanilang reserba. Si Tang Wulan at ang iba ay mayroon lamang 6 na tao, ang isa ay kulang sa pinakakaraniwang 7 tao na koponan, at ang mahirap ay malamang na mapipili mula sa kanilang mga kalaban ngayon. Magkatabi sina Le Zhenghao at Yuan Enyahui, at ilang iba pang mga tao mula sa ikalawang baitang unang klase na lumahok sa laban noong huling pagkakataon ay nasa tabi ni Yuan Enyahui. Gayunpaman, bukod sa mga mag-aaral sa una at ikalawang baitang, walang mga mag-aaral na mas mataas ang baitang ang dumating. Matapos maabot ang ikatlong baitang, ang mga mag-aaral ng Shrek Academy ay umabot sa isang bagong antas. Kahit gaano pa kaasa si Tang Wulan at ang iba pa, sila ay bata pa, at hindi pa rin sila nagbibigay ng pananakot o panggigipit sa kanilang mga nakatatanda. Ang mga senior na estudyante, ang mga hindi pa umabot sa edad na 20, ay nagsusumikap na maging isang one-word armor master sa lalong madaling panahon upang maabot nila ang bilang ng mga lugar sa panloob na patio.
Paano ko mabibigyang pansin ang gayong tugma sa klase sa mas mababang mga grado? 5 hanggang 5. 5 lang sina Wu si Duo at Tang Wulan at ang iba pa. Natural, si Tang Wulan ay makakagawa lamang ng 5 pagpapakita. Sa pagkakataong ito, si Xu Lizhi ay pinalitan ni Xu Lizhi na hindi nagpakita. Sa halip ay naglaro si Ye Xinglan para sa kanya. Sa katunayan, 1 taon ng pasukan ang lumipas, at ang mga unang baitang na talagang nakakaalam ng lakas ni Ye Xinglan ay iilan lamang sa kanilang koponan. Si Ye Xinglan ay kadalasang napaka-low-key sa klase, at hindi kailanman gumugugol ng oras sa ibang mga estudyante sa kanyang pagsasanay. Siya ay tahimik at isang tahimik na magandang babae. Sa makatuwid, kahit si Wu si Duo at ang iba pa ay alam lang na hindi siya mahina, ngunit hindi malinaw kung gaano siya kalakas. Si Tang Wulan ay nakatayo sa gitna, kasama sina Ye Xinglan at Xi sa kaliwa at kanan, at sina Xu Xiaoyan at Guyu sa likod niya. Sa kabilang banda, nakatayo sa harap at gitna ay si Yang Yansaya at ang gintong oso na si Yang Yansaya. Sa likuran ng Yang Yansaya ay si Nether Wu si Duo, sa likuran ng kanan ay ang Immortal Shu Yucheng, ang 4 na singsing ay umiiral para sa pasukan ng 2 universidad. Sa likod ni Yang Yansaya, Bishay Xingyiren, Xingyi ang susunod. Ang core ng team, na kinokontrol ang Soul Master at ikinulong si Luo Guixing. Ang dalawang panig ay may bahagyang magkakaibang pormasyon, na magkaharap. Nagsimulang tumaas ang momentum. Tumayo si Wu Changkong sa gitna ng entablado, nakatingin sa magkabilang panig. Pagsisimula ng laro. Walang countdown, at walang paghahanda para sa kanila. Sa yugtong ito ng kompetisyon na may 100 metrong diametro, direktang inihayag niya ang pagsisimula ng pinakamalakas na laban sa unang baitang. Si Tang Wulan ang unang nagmamadaling lumabas, itinadyakan ang kanyang kaliwang paa sa lupa, at sa pamamagitan ng boom, ang buong platform ng kompetisyon ay tila ng inig, at pagkatapos ay sumugod ang mga tao patungo kay Yang Yansaya, na nasa tapat, tulad ng isang cannonball. Sa sandaling tumapak ang kanang paa sa lupa, nagulat si Yang Yansaya. Anong lakas ng kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan ay tila mas malakas kaysa dati. Sa simula, noong siya ay unang pumasok sa paaralan, si Tang Wulan ay medyo berde pa rin. Makalipas ang 1 taon, kung titignan ko siya ngayon, bukod sa malakas ang kumpiyansa niya, mayroon din siyang uri ng pangangibabaw na wala sa kanya noon. Ito ang resulta ng patuloy na tagumpay at pagpapabuti ng sarili. Hindi gustong magpakita ng kahinaan, nagbigay si Yang Yansaya ng mahabang dagandong sa kalangitan. Bagamat hindi siya nagmamadaling lumabas sa unang pagkakataon, mabilis na namaga ang kanyang katawan at pinakawala ng sarili niyang Dark Golden Bear Martial Spirit. Ang malakas na katawan ay humakbang patungo kay Tang Wulan, na isang tunggalian ng lakas. Sina Wu Saidua at Xu Yucheng, pareho silang nag-flash out sa magkabilang panig ng sabay. Napakabilis nila na parang lalagpasan nila si Tang Wulan at makikilala sina Ye Xinglan at Xi. Ngunit 10 metro pa lang ay sumugod na sila, at biglang nagpalit ng direksyon ang dalawa ng walang babala. Mabilis na sumugod si Tang Wulan kaya medyo nawalan siya ng ugnayan. Ang disjointedness ay humantong sa isang sitwasyon kung saan lumalim ang nag-iisang puwersa. Sa sandaling ito, wala pang 10 metro ang layo niya mula sa Yang Yansaya, biglang nagbago ng direksyon sina Wu si Duo at Xu Yucheng, ngunit ang pagbabago sa sandaling ito ay agad na naging 3-dimensional. Sa lakas ng 3 tao, sabay nilang pinalibutan si Tang Wulan. Sa audience, hindi napigilan ni Yuan Enyahui na sumimangot nang makita ang eksenang ito. Sa karunungan sa pakikipaglaban ni Tang Wulan, paano lilito ang napakalaking pagkukulang? Sa sandaling ito, nakakulong si Luo Guixing. Isang piraso ng silver light ang biglang bumangon mula sa gitna ng game platform. Ang pilak na ilaw na ito ay lubhang kakaiba, mukhang transparent, ngunit ito ay totoo. Ang malakas na spatial fluctuation ay nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na hindi sila makakaramdam ng malinaw. Sa oras na ito, nakita ni Tang Wulan at ng kanyang mga kaibigan na ang star body ni Luo Gui ay hindi na umaangat mula sa 3 spirit ring, kundi 4. Tama, umabant na rin si Luo Guixing sa pang-4 na ring, na isa rin sa pinakamalaking tiwala nila sa laban ngayon. 2 dilaw, 2 lila, 4 na singsing na sekta ng kaluluwa. Ang espiritong kakayahan na ipinapakita niya sa oras na ito ay ang kanyang ika-4 na espiritong kakayahan, ang paghahati ng 2 kaharian. Ito ay isang napakalakas na kakayahan sa espiritu na nakabatay sa espasyo, na may kakayahang paghati-hatiin ang espasyo kaagad, paghahati sa lahat ng mga katangian ng hininga at elemento, tulad ng paghahati ng isang lugar sa 2 mundo. Kaya ito ay tinatawag na dibisyon ng 2 bilog. Sa loob ng saklaw ng paghahati ng 2 kaharian, walang pagpasok ang maaaring gawin. Sa madaling salita, kung pipiliin ni Tang Wulan na lumagpas ngayon, bago matapos ang epekto ng paghahati sa 2 mundo, gaano man siya sumugod sa hiteng hanay ng 2 mundo, siya ay mag-teleport pabalik kaagad. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang kakayahan ng espiritong ito ay talagang isang mahiwagang pag-iral. Ginamit ni Luo Guixing ang pang-4 na kakayahan ng espiritu sa sandaling siya ay dumating, na may isang layunin lamang. Iyon ay upang pit si Tang Wulan. Alam ng lahat na sa Tang Wulan at sa kanyang koponan, ang pinakamalakas ay si Tang Wulan mismo. Siya ang core ng team at ang commander ng team.
Sa team battle, hanggat maaari siyang talunin, mas malaki ang tsansa na manalo. Kinatawan ni Tang Wulan at ng iba pa ang labanan sa pagitan ng una at ikalawang baitang. Si Luo Guixing at ang iba ay pinanood din ito gamit ang kanilang sariling mga mata, at pagkatapos ay gumawa ng detalyadong tactical na pagpaplano. Gustong magmadali ni Tang Wulan sa simula ng labanan, at mag-isa, at alam nilang lahat ang paraan para makakuha ng pagkakataong lumaban. Ito ay umasa sa kontrol ni Guyu sa espasyo na maaaring mag-teleport sa kanya pabalik anumang oras. Kapag ang kalaban ay nagpahayag ng isang kapintasan, si Tang Wulan at ang kanyang mga kaibigan ay maglulunsad ng isang malakas na pag-atake sa unang lugar, sa gayon ay makakamit ang huling tagumpay. Ito ang sinamantala ni Luo Guixing. Ang kanyang paghahati sa dalawang kaharian ay hindi lamang nagawang bitag ang mga tao, kundi pati na rin, higit sa lahat, nagawa niyang ihiwalay ang lahat ng spatial fluctuations. Sa madaling salita, sa ilalim ng epekto ng paghahati ng dalawang mundo, ang kanyang paghahati na linya ay 30 metro ang lapad, at imposibleng maibalik ni Guyu si Tang Wulan. Para iligtas si Tang Wulan, kailangan munang i-bypass ang frontal division ng dalawang realms. Ang prosesong ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 5 segundo o higit pa. Sa loob ng 5 segundo, naisip ni Luo Guixing na sapat na ito upang talunin si Tang Wulan sa ilalim ng pinagsamang pag-atake ng buong pagsisikap. Hanggat matatalo si Tang Wulan, mas madaling harapin si Guyu at silang apat. Sa makatuwid, nang talagang sumugod si Tang Wulan, si Luo Guixing ay labis na natuwa. Alam niyang nandito na ang pagkakataon. Ang lahat ay naaayon sa kanyang ginawang plano. Lubusang tinalikuran ni Wu Siduo, Xu Yucheng at Yang Yansaya ang pagmamalaki ng orihinal na listahan ng mga talento ng kabataan, at kinubkob ng tatlo si Tang Wulan. Ang espiritong kapangyarihan ni Yang Yansaya ay umabot na sa ika-39 na antas, kasama sina Wu Saidua at Xu Yucheng, dalawang makapangyarihang lalaki sa ika-40 na antas. Kahit anong tingin mo dito, walang pagkakataon si Tang Wulan. Nahaharap sa ganoong eksena, labis ding nagulat si Tang Wulan. Walang sorpresa. Naghanda sila. Sapat din ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, alam niyang hindi may teleport ni Guyu ang sarili pabalik nang makita niya ang paghahati ng dalawang mundo sa kanyang likuran. Mahusay din si Luo Guixing sa teleportation sa kalawakan, na dapat ay may kahulugan ng pagpigil sa sinaunang buwan. Ngayon, ang tanging bagay na maaasahan ko ay ang aking sarili. Sa ganitong sitwasyon, hindi natarante si Tang Wulan, una sa lahat, na-activate niya ang kanyang Blue-Silver Grass Second Spirit ability. Ang mga asol na pilak na spike ay tumaas sa isang malaking lugar, at ang hindi mabilang na asol na pilak na damo ay biglang lumitaw, na lumubog sa kanya. Sa pamamagitan ng Wu Siduo at sa kanilang lakas, syempre hindi sila mapipigilan ng Blue-Silver Spike, ngunit natapos pa rin ang pagkaantala. Mabagal ang takbo nilang tatlo. Kabilang sa mga ito, si Yang Yansaya, ang gintong oso, ay umasa sa kanyang sobrang pisikal na kalakasan upang marahas na sumugod sa asol at pilak na mga spike. Ang kanyang mga braso ay biglang namaga at dumobble, nagwalas ng napakalakas, at tumakbo ng diretso. Si Tang Wulan ay nagmamadaling pumunta sa naunang posisyon. Ang karit ng kamatayan ni Xu Yucheng ay natanggal din, ang asol na pilak na damo ay sunod-sunod na pinutol, at ang malaking talim ng liwanag ay dumiretso kay Tang Wulan upang putulin ito. Si Wu Siduo ay bumangon sa himpapawid, at sa susunod na sandali, ito ay naging isang pagbati, at ang multo ay direktang kumalma patungo kay Tang Wulan mula sa himpapawid. Ang pagkubkob ay natapos na sa oras na ito. Hindi lang iyon, isang silver halo din ang umabot sa paa ni Tang Wulan sa isang iglap. I confine ang soul control skills ni Luo Guixing, Space Lock. Ang apat na batang miyembro ng listahan ng talento ay sabay-sabay na kinubkob si Tang Wulan. Lahat ay nagpakita ng kanilang pinakamahusay na kakayahan. Sa oras na ito, halos desperado na si Tang Wulan. Huwag magsalita tungkol sa mga kalaban, kahit na ang kanyang sariling mga tao ay medyo optimistiko na. Bagamat mabilis sina Xi at Ye Xinglan, nagsimula na silang mag-bypass sa mga gilid pagkatapos ng unang epekto sa paghahati ng dalawang mundo, at mayroon silang hindi bababa sa 3 segundo bago nila magawa ang isang rescue roll. Ang mga elemento sa harap ni Guyu ay marahas na nag-iba-iba, ngunit ang distansya ay hindi mapawi ang halos pagkauhaw. Ang Star Rod ni Xu Xiaoyan ay nakataas na ang kanyang ulo, ngunit hindi siya nakagalaw sa oras na ito. Kahit paano mo ito tingnan, ang kinaharap ni Tang Wulan ay isang dead end. Sumigaw si Guyu Zhao, at itinutok ang kanyang kanang kamay sa hangin. Dalawang bola ng asul na bolang apoy ang sa wakas ay nabuo. Sa nakasisilaw na apoy ng buntot, gumuhit sila ng dalawang magagandang arko at lumipad patungo sa gitna ng larangan ng digmaan mula sa magkabilang panig. Talagang umasa siya dito. Kinokontrol ng malakas na kapangyarihang pangkaisipan ang bowl ang apoy upang lampasan ang paghahati ng dalawang mundo. Pero kahit ganon, huli na ang oras. Kumikislap ang pilak na liwanag, at tiniis pa rin ng katawan ni Tang Wulan ang pagsupil sa mga hadlang sa espasyo. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Luo Guixing, at nakarating na rin si Wu Changkong sa larangan ng digmaan. Kapag nalaman niyang hindi ito kayang labanan ni Tang Wulan, agad niya itong tutulungan palabas ng battlefield.
Hindi inaasahan ni Luo Guixing na talagang makukulong niya si Tang Wulan sa isang ito, ngunit hanggat siya ay naantala ng ilang sandali, upang hindi niya magamit ang pinakamahusay na estado upang harapin ang tatlong direksyon na pinagsamang pag-atake, sapat na iyon. Matapos malutas si Tang Wulan, mas madali ang laban sa 5 hanggang 4 na sitwasyon. Si Tang Wulan ang core, at isa sa 2 taong may kasanayan sa martial arts fusion. Kung wala siya, hindi magagawa ni Go Yu na mag-isa ang martial arts fusion skills. Para naman sa iba, bagamat malakas ang kanilang lakas, hindi sila may kukumpara sa papel ni Tang Wulan. Sa isa pang tao, sapat na upang manalo. Si Bishay Zingyiren ay nagsimulang mag-spray ng malawak na hanay ng berdeng knuckle alasong fog, na tumataas mula sa magkabilang panig. Ayon sa plano ni Luo Guixing, pagkatapos malutas ang Tang Wulan, ang mga kasosyo ay lahat ay umatras sa knuckle alasong fog at gumawa ng mga pagsasaayos, at pagkatapos ay umaasa sa bentahe ng bilang ng mga tao. Manalo sa huling laro. Gaya ng sinabi niya kay Tang Wulan, hindi na sila ang uncooperative team. Pagkatapos ng panahong ito ng pagsasanay, sila ay nagtutulungan at nagtiwala sa isa't isa ng palihim. Ang kabuuang lakas ng koponan ay lubos na napabuti. Space Confinement Control, Nether Stab, Golden Bear Giant Palm, at Death Sickle. Lahat ng tatlong pag-atake ay sabay na bumagsak, at si Tang Wulan ang nakataya. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Wu Si Duo, na unang sumugod sa Tang Wulan, ay nakakita ng isang ngiti, ang ngiti ni Tang Wulan. Tawa pa siya ng tawa, masasabi bang sa pagkakataong ito, may paraan pa siyang lumaban? Imposible. Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito sa puso ni Wu Saidua, nakita niya ang 2 gintong singsing na espiritu na biglang tumaas mula sa katawan ni Tang Wulan. Oo, 2, talagang 2. Isang masamang pakiramdam ang lumitaw kaagad sa puso ni Wu Saidua. Upang matakot na si Tang Wulan ay masaktan, hindi siya nang ahas na magpakawala, ngunit sa oras na ito ay agad niyang nadagdagan ang kanyang espiritong kapangyarihan. Hayaang lumakas sa sukdulan ang lakas ng pag-atake ng Nether Spike. Nababalutan ng gintong kaliskis, namamaga ang kanang braso. Ang pagkakulong sa espasyo ay hindi ganap na itinatag, at imposibleng pigilan ang sariling dugo ni Tang Wulan na tumakbo. Bloodline Spirit Ring Skills, Golden Dragon Body. Pagkatapos, sa susunod na sandali, ang pangalawang gintong singsing na espiritu ay lumiwanag din ng nakasisilaw na kinang, at ang lahat ng kaliskis sa katawan ni Tang Wulan ay biglang naging maliwanag, kasing liwanag ng salamin. Sabay ding dumating ang tatlong atake. Nang walang pagtatanggol, at nang hindi sinusubukang kumawala mula sa pagkakakulong ng kalawakan, si Tang Wulan ay nakatayo doon, na may ngiti sa kanyang mukha at nakatiis sa tatlong pag-ataking ito. Naunat na ang kamay ni Wu Changkong, ngunit nang makita niya ang ngiti sa mukha ni Tang Wulan, hindi talaga siya kumibo. Sa audience, sabay na nanlaki ang mga mata ni na Shen Yi at Le Zhenggayo. Sa 2 gintong singsing na espiritu, mayroon pa siyang isang gintong singsing na espiritu. Ano iyon? Alam nilang lahat na kung wala ang pagtaas ng katawan ng gintong dragon na dinala ng unang singsing na gintong espiritu kay Tang Wulan, hinding-hindi niya magagawang labanan ang kanyang sarili. Ang Nether White Tiger na makakapigil kay Wu Si Duo at sa Titan Great Ape na makakapigil kay Yuan Enyahui ay umaasa sa malakas na pagtaas ng Golden Dragon Body. Sa sandaling ito, kasabay ng gintong singsing na espiritu ng katawan ng ginintoang dragon, lumitaw ang isa pang singsing na espiritu. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na mayroon siyang isa pang makapangyarihang kakayahan sa espiritu. No wonder sobrang confident niya. Gayunpaman, ano ang tungkulin ng kakayahan ng espiritong ito? Ding, ding, bom, tatlong magkakaibang boses ang tumunog mula kay Tang Wulan na halos walang pinipili. Ang Nether Spike ay direktang nagdulot ng paghawak ng mga kuko ni Wu Si Duo sa dibdib ni Tang Wulan. Ngunit naramdaman na lamang niya na para siyang nakahawak sa bakal na plato. Ang steel plate ay may kakaibang atraksyon. Naninigas ang buong katawan niya nang sipsipin niya ito, at sa isang iglap ay bumuhos ang kapangyarihan ng espiritu at dugo sa kanyang katawan. Ang death sickle ni Shu Yucheng ay nilaslas sa balikat ni Tang Wulan. Sa huling sandali, bahagyang nakabawi siya, sa takot na si Tang Wulan ay matatamaan ng husto. Gayunpaman, sa mga kaliskis ng ginintoang dragon na parang salamin, ang kanyang death sickle ay biglang huminto, hindi na makapasok. Ang huling putok ay natural na nagmula sa napakalaking bear paw ni Yang Yansaya, tulad ng isang Chinese na bakal na plato, na agad na nawalan ng bahagi ng kanyang malakas na sigla. Pagkatapos ay nakita nila na ang malasalamin na kaliskis ng buong katawan ni Tang Wulan ay kumikislap ng marahas, at ang nakakasilaw na liwanag ay nagpatigil sa kanila at hindi napigil ang ipikit ang kanilang mga mata. Paano kaya ito? Sa lakas ng katawan niya, hinuranggan niya talaga ang buong suntok naming tatlo. Tao ba yun? Kahit na ito ay isang malakas na tao sa antas ni Teacher Wu, nang walang suot na battle armor, hindi siya mangangahas na dalhin ito ng ganito. Sa susunod na sandali ng pagkabigla sa kanilang mga puso, ang mabangis na dagandong ng dragon ay sumabog na mula kay Tang Wulan. Halos kaagad pagkatapos na tumama ang kanilang pag-atake kay Tang Wulan, ang kanang paa ni Tang Wulan ay biglang bumaba. Ang lahat ng nagniningning na kaliskis ng dragon ay tila napapalibutan ng isang higanteng dragon sa sandaling ito, at ang makinang naginto ay ginawang parang Diyos na bumababa mula sa lupa si Tang Wulan.
Habang lumapag siya gamit ang isang paa, ang buong platform ng kompetisyon ay gumawa ng marahas na dagandong, at 8 maliliit na gintong dragon ang lumabas sa lupa, na agad na sumabog. Si Tang Wulan ay hindi kailanman gumamit ng ganoong paraan ng pag-atake, at ito ay bumaba ng biglaan. Sa kaso ng pagkagulat sa puso, imposibleng umiwas. Sina Wu Saidua, Shu Yucheng, at Yang Yansaya ay natulala sa mga gintong dragon. Nanginginig ng husto ang buong katawan na parang tinamaan ng kidlat. Ang gintong dragon ay yumanig sa lupa, at hindi ito ang ginintoang dragon ni Tang Wulan ang yumanig sa lupa. Ito ay isang pagsabog ng enerhiya na nag-concentrate sa sarili niyang lakas at sumisipsip mula kina Yang Yansaya, Wu Siduo, at Shu Yucheng. Ang pinakamalas ay si Shu Yucheng. Sa harap ng ginintoang dragon na nanginginig sa lupa, ang kanyang marupok na katawan ay hindi makayanin ng direkta, isang subaw ng dugo ang bumulwak, at malapit na siyang durugan ng tumataas na gintong dragon. Ang puting ilaw ay kumislap, at si Wu Changkong ay kinaladkad palabas ng battle circle. Si Yang Yansaya ay may pinakamahusay na kapangyarihan sa pagtatanggol, ngunit sa oras na ito ay nanginginig din ang buong katawan, at ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay sumabog ng husto upang halos hindi ito mahawakan. Ngunit si Wu Siduo ay direktang pinilit na gamitin ang Martial Soul Fusion Technique, ang Netherworld White Tiger. Lumaki ang katawan, at ipinanganak ang Netherworld White Tiger. Ngunit kahit na, sa ilalim ng pambobomba ng Golden Dragon Shaking the Earth, ang katawan ng Netherworld White Tiger ay mabilis na naging ilusyon. Lumipad na ang dalawang asul na ilaw sa sandaling ito, at ang target ay ang Netherworld White Tiger. Sa ilalim ng presyon ng Golden Dragon Shaking the Earth, hindi man lang siya nakaiwas, at dalawang bola ng asul na apoy ang sumabog ng husto sa katawan ng Nether White Tiger. Sumigaw si Wu Siduo, at nagkawatak-watek ang Nether White Tiger. 3 sa 8 dragon na niyugyug ni Jinlong ang lupa ang nag-aalaga sa kanya, at hindi sila nawala hanggang sa sandaling ito. Tahimik na lumitaw sa likuran niya ang isang ilusyon na figura, na ang punyal ay direktang nakatutok sa lalamunan ni Wu Siduo. Nagkaroon ng kumpol ng liwanag ng bituin sa langit, at nagniningning ang liwanag ng bituin. Si Luog Weixing, na ililigtas sana si Wu Siduo, ay naramdaman na ang kanyang mga pore sa buong katawan ay biglang sumabog, at ang kanyang malakas na pakiramdam ng krisis ay ginawa siyang subconsciously gumawa ng spatial shift. Isang liwanag ng bituin ang bumaba mula sa langit at biglang tumama sa lupa. Ang nakakatakot na shockwave ay nagangat ng nakal-alasong fog sa paligid, at hinawakan ni Yexinglan ang Star God Sword at lumitaw sa dating posisyon ni Luog Weixing. Sa isang kislap ng puting liwanag, wala si Wu Siduo. Nahihiya si Yang Yansaya na ipagtanggol ang epekto ng Golden Dragon na nanginginig sa lupa, at sa sandaling ito, nakita niya ang mga ginintoang mata ni Tang Wulan. Ang Golden Dragon Claw ng kanang kamay ay lumitaw sa harap niya. Boom! Nagbanggaan ang kuko ng oso at kuko ng dragon. Ang katawan ni Yang Yansaya ay direktang sinampal sa lupa ni Tang Wulan. Kahit na sa kanyang peak state, ang kanyang lakas ay hindi maikukumpara kay Tang Wulan. Sa pamamagitan ng dalawang atmospheric blood spirit ring, ang kasalukuyang kapangyarihan ni Tang Wulan ay umabot sa isang kahangahangang antas. Isang bilog ng liwanag ng bituin ang tahimik na lumitaw sa paanan ni Luog Weixing. Isang maliit na malamig na bituin ang dumating sa kanya sa isang iglap. Ang hindi mabilang na nakal-alasong fog ay sumugod na sa sandaling ito. Ngunit ito ay hindi mas mabilis kaysa sa Sword God Star ni Yexinglan. Huminto ang dulo ng espada sa harap ni Luog Weixing. Ang pilak na liwanag ay kumikislap, si Yexinglan ay nawala sa manipis na hangin, lumipat ang espasyo, at bumalik siya kay Guyu. Nakatalikod na si Tang Wulan sa oras na ito, at ngumiti kay Luog Weixing at sa natitirang bisnik na si Xing Yiren. Oo, nang dumating ang Sword God Star sa harap ni Luog Weixing, naalis na siya. Katahimikan, nagkaroon ng katahimikan sa buong playing field. Not to mention the 2-year-old students present, even Wu Changkong and Shen Yi, who are teachers, are not shocked at this time. Biglang naalala ni Wu Changkong na nag-alok si Tang Wulan na hamanin ang kanyang sarili sa ikatlong baitang klase. Sa oras na iyon, naisip niya na si Tang Wulan ay nasa unahan. Pero ngayon parang siguro, given them one more year, they are really likely to success in the challenge. Pagkatapos lang ng isang bakasyon, halatang lumakas na sila. Natigilan din si Luog Weixing, at nawala, walang alinlangan na natalo na siya, at si Xing Yiren ay naiwang mag-isa, at mayroong kasing dami ng 5 tao sa pamilya. Sa iba pang mga bagay, umaasa sa nag-iisang elemental na control ni Guyu, ang laso ni Xing Yiren ay magagamit lamang ng iba. Kaya lang hindi niya maisip na matatalo siya ng ganoon kahirap at kabilis. Noon pa man ay kilala na siya sa pagiging mahusay sa pagkontrol sa mga manunood, ngunit ngayon, kapag sa tingin niya ay may kontrol na siya, tapos na ang laban. Ang resultang ito ay talagang hindi inaasahan. Napalunok si Li Zhengguo, gumalaw ang kanyang Adam's apple. Bigla niyang naramdaman na parang mas mabuting hindi niya hamanin si Tang Wulan, ang taong ito. Mataimtim ang mga mata ni Yuan and Yahui, nagsumikap siya ng gusto, pagkatapos matalo kay Tang Wulan at sa iba pa, desperado siyang nagsasanay at pinagbubuti ang sarili, umaasang mapupuksa ang mga nakaraang kabiguan sa bagong pasukan.
Ngunit ngayon nalaman niya na ang posibilidad na ito ay lumiliit at lumiliit. Kailan naging napakalakas ni Tang Wulan? Ipinaalala nito sa kanya ang araw na hiniling sa kanya ni Tang Wulan na tumulong sa pagprotekta sa batas hindi pa nagtagal. Siya ay dapat na lumalabag sa pangalawang gintong singsing na espiritu. Ano ang kakayahan na iyon? Ang instant defensive power ay sobrang nakakatakot, natatakot ako na maihahambing ito sa isang defensive spirit master na mas mataas sa Soul King level. Paano mo ito lalabanan? Magaling din siya sa lakas, ngunit mula sa lakas na ipinakita ni Tang Wulan kanina ng sampal niya siyang yansaya ng isang sampal, ang lakas nito ay hindi na mas malakas kaysa sa kanya. Nariyan din ang mga kaibigan ni Tang Wulan, hindi sila nataranta mula umpisa hanggang wakas, at ibinigay kay Tang Wulan ang lubos na tiwala. Ang pagbabagong punto ng labanan ay ang depensa ni Tang Wulan at isang pag-atake ng grupo. Pagkatapos ang labanan ay tapos na, at ang koneksyon na tinulungan ng kanyang partner na gawin ay napakaganda. At malinaw naman, wala pa sa kanila ang nakapagbigay ng kanilang pinakamalakas na lakas. Kaya, nasaan ang limitasyon ng naturang koponan? Sumuko na kami. Mapait na ngumiti si Luo Guixing. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, inalis ang mga ginintoang kaliski sa kanyang katawan, at ang dalawang gintong singsing na espiritu ay tahimik na nawala, lumapit sa kanya, at iniunat ang kanyang kanang kamay sa kanya. Nag-aatubili na itinaas ni Luo Guixing ang kanyang kamay at sinampal siya, akala ko maaabutan kita, ngunit ang nakita ko ay isang mas malaking agwat. Leader ng squad, tao ka ba talaga? Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, magtrabaho tayo ng husto. Muli tayong makikipagkompetensya kapag naabot natin ang antas ng Armor Master. Oo. Si Luo Guixing ay hindi kailanman naging isang taong madaling umamin ng pagkatalo, ang kanyang mga mata ay muling nagningning. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang naramdaman na si Tang Wulan sa kanyang harapan ay tila napakatangkad, at hindi na siya ang bata noong una siyang pumasok sa paaralan. Sa loob lamang ng isang taon, lumaki na siya ng husto. Ikinalulungkot ni Luo Guixing ang kanyang orihinal na pagmamataas sa unang pagkakataon. Sa orihinal, maaari rin siyang maging miyembro ng kanyang koponan. Bumaba mula sa langit si Wu Changkong at hindi nagkomento sa laro. Ang mga mukha ni Wu Saidua, Shu Yucheng at Yang Yansaya ay hindi masyadong maganda, at mas depres sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, gusto kong makahanap ng isang lugar pabalik, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay mas masahol pa kaysa sa huling beses na nawala ako. Ang orihinal na makapangyarihang martial arts fusion ni Wu Siduo ay tila nawala ang epekto nito sa harap ni Tang Wulan at ng iba pa. Masyadong malakas, masyadong malakas. Ang depensa at pag-atake ni Tang Wulan ay nagbigay sa kanila ng hindi magagapi na pakiramdam. Talagang hindi ito isang bagay na makakamit niya gamit ang soul power cultivation base na ipinakita niya. Natural, hindi sasabihin sa kanila ni Tang Wulan na kung mas malakas ang pag-atake na kayang tiisin ng katawan ng Golden Dragon Tyrant, mas malakas ang lakas na maaaring hiramin. Hanggat ito ay nasa loob ng limitasyon ng pagpapaubaya, ang epekto nito ay tataas sa lakas ng pag-atake. Dahil mismo sa Golden Dragon Overlord Body na isang santukan na lumalaban sa mahiwagang kasanayan kaya niya kayang hawakan ang pag-atake ng tatlo at gumawa ng counter-attack na ikinagulat ng madla. Siyempre, alam din ni Tang Wulan na ang ganitong sitwasyon ay tiyak na hindi na mauulit sa hinaharap, at pag-aaralan din ng iba ang mga katangian ng kanyang gintong dragon na Panginoong Katawan. Ang pinakahuling patutunguhan ng kakayahan ng espiritong ito ay dapat gamitin para sa pagliligtas ng buhay sa isang kritikal na sandali. Ang labanang ito ay muling nagtatag ng isang ganap na WeChat para sa kanya sa unang baitang, at napigilan pa ang ikalawang baitang. Matapos aliwin ng kalaban, nag-high five naman ang mag-partner. Sa mata ng iba, ito ay isang kompetisyon ng hindi pantay na lakas. Ngunit sa katunayan, alam na alam ni Tang Wulan na ito ay higit sa lahat dahil ang kanyang mga katangian ng katawan ng Golden Dragon Overlord ay masyadong malakas, at nagulat siya sa kalaban. Ito ay katumbas ni Luo Guixing na nilinlang ng kanyang sarili, at ang sitwasyong ito ay hindi na mauulit. Hindi naman ganoon kalaki ang power gap ng dalawang partido, kung tutuusin, tatlo rin silang mga four-ringed spirit masters. Siyempre, sa kabuuan, anuman ang mangyari, hindi mananalo si Luo Guixing at ang iba pa. Masyadong masama ang kontrol ng Star Rod ni Xu Xiaoyan, kasama ng explosive power ni Tang Wulan, Ye Xinglan at XEXE. Sa Golden Dragon Overlord Body at Golden Dragon Body, hindi natatakot si Tang Wulan sa mga kasanayan sa martial arts fusion ni Wu Siduo. Ito ay nag-iiwan sa kalaban na walang kalamangan. Bagamat malakas ang atake ni Shu Yucheng, kitang-kita rin ang kanyang kahinaan, at ang kanyang katawan ay masyadong marupok. Hindi ko nakikita, kung gusto ng mga tao, maaari silang mag-organisa ng isang koponan ng lahat ng apat na singsing na hihigit sa amin. Sabi ni Le Zhengguo kay Yuanan Yahui. Hindi umimik si Yuanan Yahui, tumalikod at umalis. Alam niya na ang ikalawang taon at unang taon na mga kompetisyon sa taong ito ay mas mahusay na hindi laruin. Ang dating lakas ni Tang Wulan ay nayanig na ang kanyang tiwala sa sarili. Bago pa makaisip ng solusyon si Tang Wulan, mahirap para kay Tang Wulan at sa kanyang team na magkalog. Huwag kalimutan, siya at si Guyu ay mayroon ding makapangyarihang martial arts fusion skill.
Sa pagtatapos ng laro, ang natitirang bahagi ng araw ay lahat ng libreng aktibidad. Dumiretso si Tang Wulan sa isang eksklusibong lugar ng akademya, ang Adaptive Training Area. Ngayon ay balak niyang subukan ito. Ito ay nangangailangan ng napakaraming puntos ng kontribusyon upang makuha ang mga kwalifikasyon ng lugar ng pagsasanay sa martial arts. Ano ang epekto nito? 100 kontribusyon sa isang oras, ilang oras ang bibilhin mo? Tanong ng staff kay Tang Wulan. Nasa sakit si Tang Wulan, guro, kung bibili ako ng mas maraming oras, maaari ba akong makakuha ng diskwento? Sinabi ng miyembro ng kawani, hindi, pare-pareho ang pagpepresyo, gaano man katagal bumili ka, pareho ang presyo. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung gayon, bibili muna ako ng isa para sa isang oras. Ang pagtitipid ay isang birtud, kung sakaling hindi ito gumana. Subukan mo muna. Anong klaseng martial spirit? Tanong ng staff. Departamento ng Halaman. Nagmamadaling sabi ni Tang Wulan. Inabot sa kanya ng staff ang isang berdeng plate number, ang ikapito sa kaliwang kamay, at pumasok na may number plate electronic identification. Ipo-prompt kang mag-renew pagkatapos ng isang oras. Maaari mong gamitin ang iyong sariling student ID card para idikit ang plate number at i-renew ito. Pwede ka din pumunta sa place ko para mag-renew ng matagal. Salamat. Matapos matanggap ang plate number, mabilis na lumapit si Tang Wulan sa pintuan ng ikapitong silid na may pagkamausisa. Ang pinto ay gawa sa metal, kahit na ang mga pader sa paligid ay, at least dito, walang pinagkaiba sa labas. Ang plate number ay inilagay sa electronic identification upang i-scan ito, at ang pinto ay bumukas na may tick. Itinulak ni Tang Wulan. Wala masyadong kwarto, parang ordinary room lang. May pababang hagdan sa gitna ng kwarto. Mukhang dapat na itong bumaba. Tang Wulan ay hindi manggahas na magpabeya, ang oras ay mahalaga. Nagmamadaling naglakad pababa ng hagdan. Pagkatapos pahabain ng mahigit 10 metro ang taas, unti-unti, iba na ang pakiramdam ko. Ito ay isang berdeng mundo, napapaligiran ng iba't ibang mga halaman, sa mga dingding, sa lupa, lahat. Isang malakas na hininga ng buhay ang bumungad sa kanyang mukha. Kakaiba rin ang sariwa ng hangin. Pagpasok dito, biglang naramdaman ni Tang Wulan na tila nagyaya ang kanyang blue-silver grass martial spirit. Matapos pakawalan ng martial spirit, ang mga asul na pilak na damo ay nakaunat upang damaykit sa mga nakapaligid na halaman. Hindi naman masyadong malaki ang lugar dito, 100 square meters lang, kahit puro halaman, hindi dapat ganoon kalakas ang sigla. Paano ito nagawa ng kolehiyo? Si Tang Wulan ay puno ng kuryusidad, si Shrek ay karapat-dapat na maging Shrek, ito ang pinakahuling linya. Hindi nang ahas na mawalan ng oras, dali-dali siyang umupo sa isang dayami na futon sa gitna ng silid, umupo ng naka-crossleg, at nagsimulang magnilay. Bahagyang gumalaw ang mental power, at agad niyang naramdaman na ang kapangyarihan ng langit at lupa sa himpapawid ay halatang mas mayaman kaysa sa labas ng mundo, kahit kumpara sa Sigad Island. Biglang namulat sa kanyang puso na ang pinakamalaking bentahe ng mga disipulo sa loob ng patio ay malamang na hindi sila gumastos ng pera sa pagtatanim sa Sigad Island. Lumalabas na ang ganitong uri ng paggamot ay maaari ding ibigay sa panlabas na patio. Nagkakahalaga lang ito ng mga kontribusyon na puntos. Naranasan niya ang multiplier effect ng cultivation sa Sigad Island, at halos hinusgahan na niya ang cultivation sa plant room sa harap niya. Hindi bababa sa maaari nitong dagdagan ang kanilang bilis ng paglilinang ng 20%. Ang ganitong uri ng pagpapabuti ay nagkakahalaga ng 100 puntos ng kontribusyon. Tila kailangan kong sirain ang abacus na orihinal kong pinlano na ibenta ang karamihan sa espiritual na metal sa Heavendow City, at kailangan kong itago ang isang bahagi nito para ibenta sa akademya kapalit ng mga kontribusyon na puntos. Ang bilis ng paglilinang ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay mas mabagal kaysa sa iba. Sa 20% na pagtaas na ito, marahil sa pagtatapos ng ikalawang taon ng paaralan, magkakaroon siya ng pagkakataong tumama sa ika-40 baitang. Sa oras na iyon, ang mga kasosyo ay dapat na nasa antas 40. Pagkatapos ng antas na 40, ang bilis ng pagtaas ng kapangyarihan ng kaluluwa ay mas mababawasan. Ayon kay Teacher Wu, sa pangkalahatan, sa ilalim ng normal na mga pangyayari sa panlabas na patio, hindi posibleng maabot ang antas ng Soul King hanggang sa malapit ng magtapos ang ikatlong baitang. Ang unang 30 antas ng paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pinakamadali. Pagkatapos ng ika-30 na antas, ang bilis ng paglilinang ay nagsisimulang bumaba. Pagkatapos ng 40 antas, ito ay lubhang nabawasan. Sa katunayan, hindi sa bumagal ang cultivation speed, ngunit ang soul power na kailangang dagdagan para mag-upgrade ng isang level ay tumaas. Pagkatapos ng ika-40 antas, ito ay nagsasangkot ng pag-compress ng kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kahirapan sa paglinang ay higit na mas malaki kaysa dati. Ang pag-abot sa antas ng 40 sa lalong madaling panahon ay ang pinakakapakipakinabang sa sarili. Alam na alam ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay iba sa mga ordinaryong tao. Sa ika-40 na antas, maaari na siyang maging isang pang-6 na antas na panday, at ihahanda ang kanyang sarili para sa pagiging santo sa hinaharap.
Kasabay nito, sa level 40, na may sariling pisikal na lakas, walang magiging problema sa pagsusuot ng isang buong set ng one-word battle armor. Sa oras na iyon, maaari siyang magtrabaho ng gusto patungo sa master ni Zi Dujao. Si Ye Xinglan ay nasa level 40 na, at sa suporta ng kanyang espiritual na metal, sinimulan niyang tulungan ang kanyang mga partner na kumpletuhin ang paggawa ng one-word battle armor. Ayon sa plano ni Tang Wulan, hiniling niya kay Ye Xinglan na lumikha muna ng battle armor para sa kanyang sarili upang mapahusay ang kanyang sariling lakas. Pagkatapos ay itayo ito para sa iba. Dapat ay sinimulan na ni Ye Xinglan na likhain ang kanyang kanang kamay at bisig para sa kanyang sarili ngayon. Kapag nakumpleto na, ang kanyang katatagan sa paggawa ng battle armor ay tataas ng husto. Tataas din ang success rate. Sa makatuwid, ang aking pangunahing prioridad ay upang maabot ang antas 40 sa lalong madaling panahon. Hanggat maaari kang maging isang battle armor master, at ang iyong battle armor ay gawa sa animite metal, ang pagpasok sa panloob na courtyard ay hindi magiging problema. Bago ang edad na 16, dapat mong kumpletuhin ang pang-4 na ring, at bago ang edad na 18, dapat mong maabot ang antas ng isang master armor ng labanan. Ito ang layunin na itinakda ni Tang Wulan para sa kanyang sarili. Sa madaling salita, sa ikatlong baitang, dapat mong sikaping makapasok sa looban ng looban. Pagkatapos ng isang oras ng paglilinang, ang epekto ay mas malakas kaysa sa pagsasanay sa dormitoryo. Bukod dito, ang eksklusibong lugar ng pagsasanay na ito ay napakatahimik at pinakaangkop para sa pagmumuni-muni, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa isang tao na makakaapekto dito. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at direktang binayaran ang bayad sa paggamit ng site hanggang madaling araw kinabukasan. Nag-practice ako dito buong gabi. Sa gitna, naglaan siya ng 1 oras upang kumain, at ang natitirang 10 oras ay ginugol sa paglilinang dito, at gumastos siya ng higit sa 1,000 puntos ng kontribusyon ng sabay-sabay. Opisyal na nagsimula ang bagong semestre. Ang umaga ay matinding pag-aaral, at ang hapon ay matinding paglilinang sa sarili. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang layunin. Ang kapaligiran ng pag-aaral sa Shrek Academy ay palaging napakalakas. Ang klase sa unang baitang ay dumaan sa isang kompetisyon sa pagitan ng mga koponan ng Tang Wulan at Luo Guixing, na lalong pumukaw sa espiritu ng pakikipaglaban ng mga ordinaryong estudyante. Hindi na kailangang hikayatin ka ng iba, at lahat ay nagsasanay ng husto. Old Feng, gusto kong magbenta ng ilang espiritual na metal sa ating Association of Blacksmiths kapalit ng mga kontribusyon sa kolehiyo. Sa tingin mo, paano ako mas sulit? Natagpuan ni Tang Wulan si Feng Wuyo. Ang mga tagubaylang ibinigay sa kanya ni Feng Wuyo ay para maabot niya ang level 40 sa lalong madaling panahon. Ngayon ay kailangan na lang niyang mag-aral ng forging ng 1 araw sa 1 linggo. Siyempre, ang saligan ay upang pumasa sa pagtatasa ni Feng Wuyo. Matapos matuto mula sa Zhenhua, si Tang Wulan ay nasa hustong gulang na sa pagtunaw ng forging. Hindi lamang lubos na napabuti ang rate ng tagumpay ng 2 metal, ngunit maaari pa rin niyang kumpletuhin ang pagtunaw ng 3 metal paminsan-minsan. Sa pagiging malupit ni Feng Wuyo, siya sa edad na ito, wala siyang mapiling problema. Gusto mong magbenta ng espiritual na metal. Magkano ang mayroon ka? Tinanong ni Feng Wuyo si Tang Wulan na kumikinang ang mga mata. Not to mention that the spiritual metal is needed by the students, even the Shrek Academy Blacksmith Association kailangan din ito. Bagamat ang mga espiritual na metal na napik ni Tang Wulan ay nasa 1,000 forging level, ang mga naturang metal ay maaaring i-upgrade sa espiritual na forging sa pamamagitan ng secondary forging, na lubhang makabuluhan kahit na para sa 2-character battle armor master. Nag-isip sandali si Tang Wulan, at sinabing, Jade Silver, Star Silver, at Gold Crystal, mga 10 yuan bawat isa. Ang antas ng integration ay karaniwang nasa pagitan ng 65 at 80%. 30 yuan. So much. Nagulat si Feng Wuyo. Biglang naging kakaiba ang tingin sa mga mata ni Tang Wulan. Ayon sa isang pang-6 na antas na panday, magiging mahirap para sa kanya na magpanday ng napakaraming animate na metal sa napakaikling panahon. Siyempre, ang pagkakaiba sa pagitan ni Tang Wulan at ng pang-6 na antas na panday ay ang kanyang animist na metal ay pinanday ng libo-libong forging sa halip na espiritual na forging. Ilabas mo at ipakita mo sa akin. Bibilhin ito ng asosasyon sa isang pinag-isang paraan. Si Feng Wuyo ay bihirang mag-forge ng mga espiritual na metal ng mag-isa. Bagamat ang Shrek Blacksmith Association ay may malaking bilang ng mga matataas na panday, karamihan sa kanila ay makapangyarihang mga kaluluwa. Teacher, bihira lang talaga akong mag-forging. Bukod dito, ang pangangailangan para sa mga espiritual na metal sa Shrek Academy ay talagang napakahusay. Ang mga senior na estudyante sa panlabas na paaralan, mga estudyante sa panloob na paaralan, at maging ang mga guro ay lahat ay nangangailangan. Sa sandaling ito, naglabas si Tang Wulan ng isang serye ng mga espiritual na metal. Nang makita ang maliwanag na liwanag at ang espiritual na metal na nakapaloob sa hininga ng buhay, nagbago ang mga mata ni Feng Wuyo. Tama talaga na maging matatag muna. Sulit ang pagtanggap ng ganyang alagad. Napagpasyahan pa niya na sa malapit na hinaharap, ang kanyang alagad ay dapat na makatayo sa tuktok ng mundo ng panday na master. Tiyak na maaari siyang maging isang master craftsman.
Higit sa 65%, mas mababa sa 80%. Bigyan ka ng mga puntos ayon sa antas ng pagsasanib. Ang iba't ibang antas ng pagsasanib at iba't ibang mga materyales ay magkakaroon ng iba't ibang presyo. Bilang karagdagan sa presyo ng pagbili ng aming Forger Association, bibigyan kita ng dagdag na float up ng 10% dahil marami kang supply. Ang hindi alam ni Feng Wuyo ay bukod sa mga ito, mayroon pa ring 50 piraso ng animistic na metal si Tangwulan na hindi pa niya nakuha. Hindi kasama dito ang mataas na kalidad na nilikha niya partikular para sa kanyang mga kasama para gumawa ng battle armor. Sa 10 araw na kasama si Zhenhua, nakaipon siya ng maraming magagandang bagay nang hindi na kailangang isaalang-alang ang mga bihirang metal na materyales. Plano pa rin niyang ibenta ang iba pa sa Tiandao City. Maaari mong ibenta ito sa mas mataas na presyo at makatipid ng pera para sa paghahanda sa hinaharap na pagbili ng mga espiritual na bagay. A total of 1,635,300 contribution points. Direkta kung ipapasa sa iyo. Gumawa ng isang kapalaran. Ito ang unang naisip ni Tangwulan. Pagkatapos makarating sa isang mataas na antas, ang Forge ay talagang isang napakakumikitang propesyon. Mahigit 1.6 milyong kontribusyon na puntos ay sapat na para sa kanya upang linangin ng mahabang panahon. Maaari ka ring bumili ng ilang mga bagay na kailangan mo mula sa akademya. Sa maikling panahon, hindi na kailangang kumita ng mga puntos ng kontribusyon. Naghanda si Tangwulan na magbigay ng 20 yuan sa Tangsek para sa natitirang animistic na metal. Para sa Tangsek, mayroon pa ring sense of belonging si Tangwulan. Lalo na sa pagkakataong ito, ginantimpalaan din nila ang bawat isa sa kanila ng natatanging tangsek at kontribusyon na punto. Bumalik sa sekta, ito ang dapat. Ang huling 30 yuan o higit pa ay dinala sa Tiandao City upang ibenta. Old Feng, nagtuturo ba ang college natin kung paano magmaneho? Gusto kong matutong magmaneho, sabi ni Tangwulan kay Feng Wuyo. Ang pagsakay sa Soul Guidance Train ay talagang medyo natakot siya, at nangyayari ang mga aksidente sa bawat oras. Bukod dito, napanood na siya ng masamang Soul Master ngayon, at talagang hindi ligtas na sumakay sa Soul Guide Train. Nagpasya si Tangwulan na kailangan pa niyang bumili ng sasakyan mag-isa, at ang distansya mula Shrek City hanggang Heavendao City ay hindi masyadong malayo. Kung mas masipag ka, maaari kang umalis sa umaga at pabalik-balik sa parehong araw. Maaari kang pumunta sa Tiandao City upang mag-trade sa lingguhang pahinga. Oo, ipapaliste kita. Ano ang ginagawa mo kapag natuto kang magmaneho? Naghihinalang tanong ni Feng Wuyo. Umubo si Tangwulan, at sinabing, pinapadaan ako ni Uncle paminsan-minsan. Hindi napigilan ni Feng Wuyo na mapaungol nang banggitin niya si Zhenhua, ngunit hindi ito nagsalita. Sino ang gumagawa ng mga tao na isang master craftsman? Pagkatapos ay pag-aralan mo ito. Pagkatapos mong magbigay ng iyong sariling pera, maaari mong gawin ang iyong sarili ng isang mech. Makakahanap ako ng isang tao na tutulong sa iyo na magparehistro sa Federation upang maaari mong legal na pagmamayari ang fighter armor. Mecha. Si Tangwulan ay tumingin kay Feng Lao na may kainahinalang, ang kanyang layunin ay maging isang battle armor master. Idiot. Mecha at battle armor ay hindi magkasalungat. Itinaas ni Feng Wuyo ang kanyang kamay at kumatok sa kanyang ulo. Nagulat ang puso ni Tangwulan, oo. Ang mecha at battle armor ay hindi magkasalungat sa isa't isa. Ang battle armor ay maaaring itago sa loob ng sariling katawan, at kapag ito ay ginamit lamang ito ay maa-activate upang palabasin ito. Ang mecha ay nasa labas, na napakahusay na proteksyon. Humanga pa rin si Tangwulan sa Black Mech ni Liu An noong araw na iyon. Ang Black Level Mecha ay hindi lamang napakabilis, ngunit napakatatag din. Sa ilalim ng operasyon ni Liu An, nakasakay dito, medyo nakakaramdam ng pagtingin sa mundo. Hindi ko kailanman naisip na magkaroon ng mecha, at nang itaas ito ni Feng Lao, biglang nabuhay ang isip ni Tangwulan. Sa larangan ng digmaan, ang mecha ang unang layer ng proteksyon. Bagamat ang isang makapangyarihang mecha ay hindi maihahambing sa isang battle armor, mayroon itong mga pakinabang. Sa ilalim ng proteksyon ng mecha, kahit saang kapaligiran ito nilalabanan, maaari itong maging napakalakas. Ito ay nagel iligtas sa kapangyarihan ng kaluluwa ng Soul Master sa malaking lawak. Sa makatuwid, ang tunay na nangungunang Armor Master ay isa ring mahusay na Mecha Master sa taong ito. Hindi mo ito pinansin. Bata. Oo. Salamat guro sa pagpapaalala. Si Tangwulan ay kahanga-hanga. Kung hindi dahil sa paalala ni Feng Lao, hindi niya talaga binalak na pag-aralan ng seryoso ang operasyon ng mecha. Mayroon siyang sapat na mga bagay upang matutunan, linangin, at pandayin. Palagi kong nararamdaman na wala akong sapat na oras araw-araw. Kung matututo ka ng isa pang kontrol ng mecha, walang alinlangan na mas maraming bagay. Ngunit ayon kay Feng Lao, kung mayroon kang mech at battle armor sa parehong oras, mas ligtas ka sa labanan. Ang mecha mismo ay maaaring magdala ng enerhiya, at ang sandata ng labanan ay batay sa kapangyarihan ng kaluluwa ng master ng kaluluwa. Magkaiba ang dalawa. Siyempre mas makapangyarihan ang Armor Master, pero maliit ang konsumo ng mecha. Bukod sa mahal, may mga merito rin ang mecha.
Mukhang kailangan kong isaalang-alang ang paggawa ng aking sarili ng isang mecha. Alam din ni Tang Wulan ang mga pangunahing kaalaman sa paggawa ng mecha. Ngunit ito ay hindi nangangailangan sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili. Kailangan lang niyang magpanday ng metal. Ang mga materyales ng mecha at core array ay ang pinakamahal na sinusundan ng paggawa ng mecha. Ang mga salita ni Feng Lao ay katumbas ng pagbubukas ng bagong pinto kay Tang Wulan. May special mecha association ang college natin. You can produce the materials yourself, please help you make it over there. Hindi mura ang presyo. Mag-isip ka na lang. I think you might as well get a mecha directly when you buy a car. After registering, you can drive the mecha pass through the mainland without PIDD. Of course, the energy consumption is much more than driving, but that is not a feeling. Sinabi ni Feng Lao kay Tang Wulan na may kaunting tukso. Tama yan. Maihahambing ba ang pagmamaneho sa pagmamaneho ng mech? Mecha yan. Kung maaari kang magkaroon ng sariling mecha. Ang puso ni Tang Wulan ay nagsimulang makaramdam ng kaunting init. Nandito ka na, ito ang quotation ng Mecha Association. Tingnan mo muna. Habang nagsasalita, iniabot ni Feng Wuyo ang isang electronikong bersyon ng mecha quotation kay Tang Wulan. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, nagsimulang kumikibot ang mga sulok ng bibig ni Tang Wulan. Akala niya noong una ay nakakuha siya ng higit sa 1.6 milyon na kontribusyon at isa na siyang napakayamang estudyante, ngunit nang mabasa niya ang quotation na ito, naramdaman niyang napakahirap niya. Yellow Mech, 1 milyong kontribusyon na puntos. Purple Class Mecha, 9 million contribution points. Ang mga black level na mecha ay nagbibigay ng sarili nilang mga materyales, eksklusibong disenyo at eksklusibong produksyon, at 30 milyong kontribusyon na puntos. Ito. Hindi nakakagulat na sinabi ni Liu An na siya ay napakahirap. Ito ay simpleng pagnanakaw ng pera. Napalunok si Tang Wulan ng kanyang laway at tumingin kay Feng Lao, "Teacher, sa tingin ko mas mapagkakatiwalaan akong bumili ng sasakyan. Masyadong mahal." Sinabi ni Feng Wuyo, "Kung ikaw mismo ang magbibigay ng mga materyales, ito ay magiging mas mura. Gayunpaman, kailangan mong pumunta sa Mecha Association para sa mga detalye. Sinasabi ko lang sa iyo na magagawa mo ito, at ito ay iyong sariling negosyo. Kung gusto mong kumita ng higit pang mga puntos ng kontribusyon, pagkatapos ay maaari mong pandayin ito ng husto. Pagkatapos mong tunay na maging isang level 6 na panday, kumita ng isang purple level na mecha ay hindi isang malaking problema para sa iyo, kahit na sa pangkalahatan, para sa mecha ay hindi isang malaking problema. Ang dilaw na mecha ay mas mabilis kaysa sa isang kotseng ginagabayan ng kaluluwa." Natigilan si Tang Wulan, bumaling ang kanyang iniisip. Oo. Ang pinakakailangan ko ngayon ay isang kasangkapan sa transportasyon. Hindi na kailangan ng partikular na malalakas na mecha, at hindi naman ito labanan. Ang pagmamayari ng mecha, bilang karagdagan sa transportasyon, ay mas mahalaga sa pagsasanay ng mecha combat at mecha control. Ang isang dilaw na mech ay sapat na. Kung titingnan ang bilang ng higit sa 1.6 milyong kontribusyon na puntos sa kanyang card, nagngangalit si Tang Wulan at gumawa ng desisyon sa kanyang puso. Shrek Academy, Mecha Division. Tamad na nakaupo si Zhang Yang sa likod ng counter. Ang Mecha Association ay palaging napakadesyerto. Bilang isang mag-aaral sa ikalimang baitang, nagtatrabaho siya rito upang makakuha ng ilang kontribusyon sa Weibo na puntos. 26 na taong gulang na siya sa taong ito, na may espiritong kapangyarihan na 51, ngunit wala pa rin siyang sandata sa labanan. Mayroon pa ring ilang pangunahing bahagi na nawawala. Imposibleng makapasok sa panloob na patio, ngunit medyo tiyak pa rin na makapagtapos mula sa panlabas na patio. Kung ikukumpara noong una siyang pumasok sa akademya, wala na siyang sense of urgency. Hanggat na kumpleto mo ang battle armor, maging isang battle armor master at magtapos mula sa outer courtyard. Palaging ganito ang Shrek Academy, ang pinaka-stressful na oras ng pag-aaral ay ang 9 na taon ng unang 3 baitang, o bago ang edad na 20. Kung sa edad na 20 hindi pa siya nakakalusot sa salitang battle armor master, makakapagpahinga na siya ng kaunti. Kung tutusin, mayroon pang 9 na taon upang masira. Hindi mahirap para sa karamihan ng mga mag-aaral na nagpumilit sa unang 3 baitang at hindi na-expel na kumpletuhin ang one-word battle armor at magtapos sa akademya. Si Zhang Yang ay nasa ganitong kaisipan ngayon, at sapat na upang makapagtapos. Na-hire na siya ng isang napakataas na kumpanya bilang security director nito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay tapusin ang battle armor sa lalong madaling panahon at maghintay hanggang sa graduation. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon sa Shrek Academy, talagang nag-aatubili siyang pumunta dito. Sa sandaling umalis siya, ang mga alagad sa labas ng patio ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon na bumalik sa pagsasanay. Kaya naman, mas gugustuhin niyang maghinay-hinay at mag-enjoy pa ng ilang taon sa college life. Ang huling 2 bahagi ay maikli pa, at ang pangunahing gawain ay natapos na. Ayoko talagang makagraduate. Palihim na bumantong hininga si Zhang Yang sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi na siya bata. Siya ay 26 na taong gulang, at kailangan niyang magsimula ng isang pamilya at magsimula ng isang negosyo. Kumpletuhin ang pambihirang tagumpay sa loob ng 3 buwan.
Sa pag-iisip na umalis, si Zhang Yang ay napuno ng pag-aatubili. Ding dong! Tumunog ang doorbell, at pumasok ang isang teenager mula sa labas. Magandang senior. Malaki at maganda ang mga mata ng batang lalaki, kahit na siya ay kapareho ng kasarian, ang pakiramdam ni Zhang Yang ay maliwanag. Hello kuya, anong maipaglilingkod ko sa iyo? Gusto mo bang sumali sa Mecha Association natin? Nagtanong lang si Zhang Yang alinsunod sa nakagawian. Sa katunayan, ang Mecha Association ay ang pinakahindi sikat na asosasyon sa Shrek Academy, dahil ang mga mag-aaral na pumupunta rito ay lahat ay naglalayon para sa Battle Armor Master. Ang dahilan kung bakit laging umiral ang Mecha Association, sa pananaw ni Zhang Yang, ay para lamang sa Academy na mapanatili ang klasifikasyon ng lahat ng asosasyon. Mayroon lamang 200 ng miyembro ng buong asosasyon na nasa akademya pa rin. Oo nga naman, umiling ang bata, sinabing wala siya rito para sumali sa asosasyon. Oo, sino ang sasali sa Mecha Association kung okay lang? Yung mga estudyante lang na may feelings kay Mecha noong bata pa sila ang sasali dito pagkarating nila sa Academy. Senior, gusto kong mag-customize ng Yellow Mecha. Nagulat si Zhang Yang sa susunod na pangungusap ng bata. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Zhang Yang. Gusto kong i-customize ang isang dilaw na mecha. Ulit ni Tang Wulan. Little brother, alam mo ba kung magkano ang contribution value ng isang yellow mecha? 1 million yan, hindi 100,000. Mahigit 10 taon na siya sa akademya at hindi pa nakakaipon ng 1 milyong kontribusyon na puntos. Sa katunayan, ang isang dilaw na mecha ay talagang wala sa mga mag-aaral ng Shrek Academy. Sigurado ako, sapat na ang aking mga kontribusyon na puntos. Kinuha ni Tang Wulan ang kanyang student card at ibinigay ito kay Zhang Yang. Nang makita ni Zhang Yang ang halaga ng higit sa 1.6 milyon, hindi niya naiwasang lumunok ng laway, napakaraming kontribusyon. Gusto niyang itanong kung ninakawan ng estudyante ang opisina ng kolehiyo. Siyempre, ito ay malinaw na imposible. Well, pagkatapos ay gawin mo muna ang pagpaparehistro, at pagkatapos ay gusto kong sukatin ang iyong katawan. Ang pag-customize ng mecha ay kailangang tumugma sa katawan ng mecha, para ma-master mo ang mecha sa pinakamaraming lawak kapag na-control mo ito. Gusto ko ng long-range attack mecha. Ang armor ay maaaring maging mas magaan at mas manipis upang makatipid ng enerhiya. Ang core ng enerhiya ay dapat na mas malakas, at ang buhay ng baterya ay dapat na mas matagal. Si Tang Wulan ay naglagay ng serye ng kanyang sariling mga kinakailangan. Si Zhang Yang ay nakakapagtrabaho dito. Siya mismo ay isang mecha fan. Nang makinig siya sa kahilingan ni Tang Wulan, hindi niya napigil ang sumimangot at sinabing, Scholar, alam mo ba na ayon sa iyong kahilingan, kayong mga mecha ay tinatawag na mga crispy mecha. Ang mga long-range attack mecha ay hindi nilagyan ng mga santukan na armas tulad ng war swords o epee. Kailangan mo rin ng thinner armor. Sa kasong ito, kapag natamaan ka ng napakataas na energy attack, pero madaling sumabog. Napakadelikado. Sinabi ni Tang Wulan, okay lang, iyon lang. Siya nga pala, senior, kung ibibigay ko ang lahat ng mga bihirang metal na kailangan ko para gumawa ng mga mecha, magkano kaya ito? Sinabi ni Zhang Yang, kung ikaw mismo ang magbibigay ng mga materyales, kailangan mo lamang magbayad ng 480,000 kontribusyon na puntos. Ngunit ang kalidad ng mga bihirang metal ay dapat matiyak. Walang problema. Kung gayon ako mismo ang magbibigay ng mga bihirang metal. Susunod, sinukat ni Zhang Yang ang figure ni Tang Wulan. Ang taas ay 1.74 metro at ang timbang ay 66 na kilo. Para sa isang teenager na wala pang 15 taong gulang, ito ay isang magandang figure. Ang disenyo ng mecha ay idinisenyo na may isang tiyak na antas ng pagiging malambot, ayon sa edad at kasalukuyang mga pisikal na katangian. Si Tang Wulan ay nasa kanyang pagbibinato pa sa edad na ito, kaya natural na kailangan niya ng paunang disenyo. Ang iba't ibang mga pagsubok at pagpapasadya ng unang draft ng disenyo ay tumagal ng higit sa 2 oras upang makumplito. Maaari kang mag-prepay ng 100,000 kontribusyon bilang isang deposito. Kung pipiliin mong abandonahin ang paggawa ng mecha sa ibang pagkakataon, ang punto ng kontribusyon na ito ay hindi maibabalik. Pagkatapos ng 10 araw, ang huling disenyo ng draft ay nakumpleto. Tingnan natin. Kung walang problema, kapag ang iyong pagkatapos may hatid ang mga materyales, maaari kang magsimulang gumawa. Nagtapat si Zhang Yang kay Tang Wulan. Kinumpirma ni Tang Wulan at nagbayad ng 100,000 puntos ng kontribusyon. Saka lang lumabas sa Mecha Association. Huminga ka ng mahaba, ito ang pinakamalaking kontribusyon na nabayaran ni Tang Wulan, at talagang nakakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Gayunpaman, ito ay kapaki-pakinabang pa rin. Tama si Old Feng, ibinahagi ang mecha at battle armor, na mas makakapagprotekta sa kanilang sarili at makakatipid ng kapangyarihan. Ginagawa ito ng mga tunay na top armor masters. Ang dahilan kung bakit nagpasya si Tang Wulan na bilhin ang mecha na ito ay hindi lamang para sa paglalakbay nito. Ang pagkonsumo ng enerhiya ng mga mecha ay mas malaki kaysa sa ordinaryong mga kotseng ginagabayan ng kaluluwa. Ngunit sa sarili niyang mech, magagamit ni Tang Wulan ang kanyang mech para magsanay pagkatapos simulang matutunan ang kontrol ng mecha ngayong semestre.
Kung hindi, ang pag-utos sa mecha ng akademya ay malaking pera din. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya pa rin siyang gumawa ng isang dilaw na mecha. Tulad ng para sa manipis na mga kinakailangan ng armor ng mga mecha, ang problemang ito ay maaaring malutas sa pamamagitan ng mga materyales. Sa pangkalahatan, ang yellow mech ay kailangan lamang na huwad ng direkta mula sa mga bihirang metal. Ang mas mababang antas na mga white trial mecha ay peke pa nga at mas produce. Ang ilan sa mga dilaw na mecha ay pawang cast. At syempre, ang dilaw na mecha na ibinigay sa kanya ni Tang Wulan ay imposibleng gamitin ang mababang antas na paraan ng paghahagis. Hindi mahalaga kung manipis ang baluti. Sa kanyang kasalukuyang antas ng forging, aabutin ng 10 araw upang makumplito ang 1,000 huwad na metal na kailangan para makumplito ang isang buong mecha. Gusto mong bumili ng napakaraming Sky Star Iron? Anong ginagawa mo? Nang lumapit si Tang Wulan kay Le Zhenghao, nagulat si Le Zhenghao sa kanya. Humalaklak si Tang Wulan, pabayaan mo lang, tatanungin kita kung mayroon ka. Napalunok si Le Zhenghao ng kanyang laway, 10 tonelada ng Sky Star Iron, hindi ito maliit na halaga. Nagkakahalaga ito ng 10 milyong federal na barya. Sinabi ni Tang Wulan, gumagamit ako ng animate na metal para sa iyo. Ang jade at pilak na kailangan mo noon, higit sa 85% ng kalidad, ay naibigay na sa iyo ng 4 na yuan, ayon sa disenyo ng iyong mecha, may 7 pa ito ay maaaring gawin sa isang piraso. Ipinapangako ko sa iyo na hindi mo na kailangang magbayad sa akin ng anumang iba pang gastos para sa natitirang 7 piraso ng jade, ito ay magbabayad sa iyo ng 3 buwan at pilak. Tianxing Iron bilang reward. Deal. Sumang-ayon si Le Zhenghao nang walang pag-aalinlangan. Nagbigay din si Tang Wulan ng mga materyales para sa pagpapanday ng jade at pilak, at sa pagdaragdag ng 10 toneladang star iron, dumanas pa rin siya ng maliit na pagkawala mula sa punto ng view ng halaga lamang. Ngunit ang problema ay hindi posible na bumili ng napakaraming jade at pilak na may fusion degree na higit sa 85% sa loob ng 3 buwan. Si Le Zhenghao ay mayroon na ngayong 4 na singsing, siya at si Yuanan Yahui ngayon ay may kasunduan na tulungan ng isa't isa na kumpletuhin ang battle armor. 16 na taong gulang na siya ngayon. Bagamat ilang taon pa ang layo niya sa 20, sino ba ang hindi gustong matapos ng mas maaga ang battle armor? Sa sapat na mga materyales, mas madaling makumplito ang sandata ng labanan. Ang battle armor na may 85% fusion degree ay may 5 pagkakataong ma-reforged, kahit na ito ay nabigo minsan o 2 beses, hindi mahalaga. Ang dami ng 10 tonelada ay sobra, kailangan kong ibigay ito sa iyo ng sunod-sunod. Kunin natin ito sa kalahating buwan. Sabi ni Le Zhenghao, walang problema. Squad leader, ano ang pinagkakaabalahan mo lately? Walang nakikita buong araw. Sa wakas ay nahuli ni XCXC si Tang Wulan na bumalik para kumuha ng mga gamit sa dormitoryo. Si Tang Wulan ay naging abala araw-araw kamakailan at napakakaunting oras upang bumalik sa dormitoryo. Karamihan sa kanila ay nakikita lang siya sa klase. Mahiwagang ngumiti si Tang Wulan, itago mo ito, malalaman mo rin pagkatapos ng ilang sandali. Oo, ipaalala sa iyo na simula sa susunod na linggo, matututunan mo na kung paano i-operate ang mecha. Tuwing Miyerkules ng hapon, may 2 oras pa ang pagpapatakbo ng makina. Napili mo na ang elective course ng Operation A, kaya pag-aralan mo itong mabuti. Saglit na natigilan si XCXC, ano ang natutunan mo dito? Magiging armor master na tayo mula ngayon. Si Shu Lizzie, na nasa tabi niya, ay tumango, at nagsabi, kailangan pang matutunan ang kontrol ng mecha, dahil ang mecha at battle armor ay hindi magkasalungat at maaaring pag-aari ng sabay. Gumalaw ang puso ni XCXC, ngunit umiling siya, hindi ko na kailangan. Ako ay agile attack system, umaasa ako sa bilis sa pagkain. Hindi magandang kumuha ng mecha, at wala akong ganoon kalakas na enerhiya. I still practice my agile attack. Handa na ang combat skills. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula nang magsimula ang paaralan. Tuwing hapon, pumupunta siya sa Tangsect at Liang Xiaoyu upang matuto ng maliksi na mga kasanayan sa pag-atake sa Mintang, at ang kanyang pag-unlad ay napakabilis. Siyempre, araw-araw ay pagod na pagod. Napabuntong hininga si Shu Lizzie, nakikita kong abala kayong lahat, nahihiya ako, matututo ako ng mecha. Anyway, ang isang mecha ay maaaring tumagal ng 2 tao, at hindi mahalaga kung hindi mo matutunan si XCXC. Ngumiti si XCXC at sinabing, ano? Ihahatid mo ba ako? Magandang kapatid. Umiling si Shu Lizzie, at sinabing, sinong nagsabing ihahatid kita? Isasama ko si Sister Xinglan. Malamang na hindi niya matutunan kung paano kontrolin ang mecha. Mahal kita higit pa sa kaibigan. Sabi ni XCXC sa galit na boses. Ngumiti si Shu Lijihan, anyway, hindi ako nagwawalis ng sahig, naglilinis ng baso, o nag-iigib ng tubig araw-araw. Medyo tamad ang mga taong mataba, hindi kasing sipag ng ilang tao. Fatty, gusto mo na bang mamatay? Pinalo ni XCXC ang kanyang kamao. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, bawal mong i-bully si Lizzie, tama ang sinabi niya. Oo nga pala, kumusta na kayo ni Yuanen? Nang banggitin ko ito, biglang nasar on ang loob si XCXC, hindi na maganda, hindi pa rin siya sumasagot sa akin.
Hoy! Sa tingin mo ba madali para sa akin ang gumising ng maaga araw-araw? Tinapik siya ni Tang Wulan sa balikat, magtiyaga, baka makakuha ka. Naikuyom ni Exi ang kanyang mga kamao, hindi lang yan, napakalakas niya. Kung hindi ko siya malalampasan sa combat effectiveness, I think I'm out of it. Kaya naman, I will definitely work hard to over him as soon as possible. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, kung gayon, kailangan mong magsikap. Sa mga tuntunin ng cultivation base, sina Exi at Yuanan Yahui ay hindi magkaiba. Masyadong puno ang kasalukuyang schedule ni Tang Wulan. Magsisimula siya ng klase sa umaga at magpapanday ng 3 oras na Star Iron sa hapon. 1,000 panday lang ito, at napakabilis niyang natapos. Pagkatapos kumain ng hapunan, pumunta sa eksklusibong lugar ng pagsasanay upang magsanay ng kapangyarihan ng kaluluwa. Hanggang sa umaga ay nagsimulang mag-practice ang Purple Magic Pupil. Kaya pabalik-balik. Si Exi, syempre hindi nila makita ang kanyang mga tao. Gayunpaman, hindi lamang siya ang abala, lahat ay abala, at sila ay nagsusumikap upang matutunan ang lahat ng aspeto ng kaalaman. Ang unang baitang sa panlabas na patio ni Shrek ay palaging magiging pinaka-agresibo sa 3 taon. Ano? Magdagdag ng pera. Bakit? Tumingin si Tang Wulan kay Zhang Yang, nanlaki ang kanyang mga mata. Nang mabalitaan niya na kailangang dagdagan ng pera, agad siyang huminto. Brother, you are too fierce. Magiging yellow mecha ka. Kung tungkol sa pagdadala ng isang tumpok ng forged metal. Maaari bang maging kasing hirap ang produksyon ng 1,000 forged metal gaya ng ordinaryong rare metals? Kung hindi ka magdadagdag ng pera, mamamatay ang asosasyon. Buti na lang, ang exoskeleton, ang susi ay ang Core Magic Circle. The Core Magic Circle na ginagamit mo para gawin ang Core Equality Q na kailangan ng Silverian na ito ay sobrang mataas na kalidad. Maliit lang. Ang hirap man lang, 5 beses pa kung gusto mo ng higit sa 300,000 na mga puntos ng kontribusyon, ito ay talagang hindi gaanong. Mapait na paliwanag ni Zhang Yang. Napatulala rin siya nang makita niyang si Tang Wulan ay nagdala ng maraming 1,000 forged Sky Star Iron. Ito ay talagang hindi nangangailangan ng masyadong makapal na baluti. Ang antas ng katigasan ng Star Iron ay orihinal na kabilang sa pinakamahusay sa mga bihirang metal, kasama ang libu-libong pag-forging. Talagang ito ang pinakamataas na grado para sa paggawa ng mecha. Kahit na ito ay isang lilang mecha, kakaunti ang mga ganoong maluho. Si Tang Wulan, isang yellow level na mecha, ay gumamit ng mga napakagandang materyales, at si Zhang Yang ay hindi rin makapagsalita. Ang dahilan ni Tang Wulan ay simple at matibay. Makatwiran din ang kadahilanang ito, ngunit sinabi ni Zhang Yang kay Tang Wulan kung bakit hindi na lang gumawa ng purple mecha. Ang ulo ni Tang Wulan ay umiling na parang nakaumbok na tambol. Nakakatuwa, 9 million contribution points ang production cost ng purple mecha. Kahit siya mismo ang gumawa ng mga materyales, tinatayang hindi ito bababa sa 4 na milyon. Kailangan niyang magkaroon ng napakaraming kontribusyon na puntos na gagawin. At hindi niya inaasahan na gagamitin niya ang mech na ito para lumaban. Ginagamit lang ito para sa pagsasanay at transportasyon, at hindi mo na kailangan ng purple na mecha. Kung talagang may pera ka sa hinaharap, maaari kang direktang magbago sa isang itim na antas. Mayroon na ngayong dilaw na mech na ganap na sapat. Pagkaraan ng ilang sandali ng bargainang, sa wakas ay nagbayad si Tang Wulan ng 280,000 kontribusyon na puntos ng may pagkabalisa, na itinuring na ang pagkumpleto ng mecha customization. Ayon sa oras, sa loob ng 2 buwan, maaari na siyang kumuha ng sarili niyang mecha. Ang Academy Mecha Control Course ay nagsimula sa oras na ito. Gusto kong lumahok sa libreng pagpaparehistro sa hapon. Itinaas ni Xu Xiaoyan ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Sasali daw siya sa afternoon mecha course. Nang makita ang kanyang mga mata na nagniningning, halatang interesado siya. Sa makatuwid, kabilang sa pangkat ng Tang Wulan, siya, sina Xu Lizi, at Xu Xiaoyan ay 3 na piniling matuto kung paano kontrolin ang mecha. Hindi nag-sign up sina Guyu, Ye Xinglan at Exi. Si Guyu ay abala pa rin gaya ng dati, tuwing hapon ay pupunta siya sa Spirit Transfer Pagoda para mag-aral. Pero pagbalik ko galing sa hapunan, madalas akong nagbabalik ng masasarap na pagkain. Nakita ito ni Exi at ng iba pa, ngunit hindi pa nila ito nakakain. Ibinalik ni Guyu ang pagkain ng walang sabi-sabi, at direktang ibinigay ito kay Tang Wulan. May panahon na binalak ni Tang Wulan na ibahagi ito kina Exi at Xu Lizi. Direkta kong nakita ang mabangis na tingin ni Guyu sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tumakas sina Xu Lizi at Exi. Simula noon, ang pagkain na dinala ni Guyu ay kay Tang Wulan. Gusto mo bang matuto ng mecha control? Tinanong ni Guyu si Tang Wulan na may ilang pagdududa. Well, gusto kong subukan. Ang Armor Division at ang Mecha Division ay hindi magkasalungat. Maaari kang magkaroon ng pareho. Isa pang kakayahan, isa pang garantiya, at huwag kalimutan, ang aking hinaharap na hangarin ay ang makasali sa hukbo. Ang hukbo ay pinangungunahan ng mga mecha. Kung hindi ko makontrol ang lahat ng mga mecha, paano ako magkakaroon ng foothold sa hukbo? Well, nag-aalala lang ako na mag-aaksaya ka ng oras. Walang magawang sabi ni Guyu.
Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, hindi yun totoo. Noong bata pa ako, pinangarap kong maging Mecha Master. Noon, hindi ko naisip na maging isang Battle Armor Master, kahit na ang konsepto ng isang Battle Armor Master. Hindi naman. Ipinanganak ako sa maliit na lugar. Sa lugar namin, ang pangarap ng lahat ng mga lalaki ay ang makontrol ang mga mecha na magpapatakbo sa langit sa hinaharap. Ngumiti si Guyu, well, ikaw ang bahala. Tapos na ang klase. Inihayag ni Shen Yi mula sa likod ng podium ang pagtatapos ng paglabas ng klase at nanguna sa pagbukas ng pinto ng guro at paglabas. Pagbukas niya ng pinto ay huminto siya saglit dahil may nakatayo sa labas ng pinto. Hello guro. Isang kulay pilak na buhok, walang kapantay na batang babae ang magalang na sumaludo kay Shen Yi. May kahina-hinalang sinabi ni Shen Yi, Nar. Bakit ka nandito? Hinahanap mo ba ako? Ngumiti si Nar at umiling, at itinuro ang kanyang daliri sa loob. Gumalaw ang puso ni Shen Yi at ibinalik ang tingin sa klase. Siyempre kilala niya si Nar. Ito ay isang direktang disipulo ng Master of the Sea God Pavilion. Kilala siya bilang numero 1 henyo sa loob ng looban. Ang henyo ay nahahati din sa mga antas, at ang kanyang kakayahang tingnan ng Pavilion Master ng Sea God Pavilion mismo ay nagpatunay na sa kanyang antas ng henyo. Siya nga ba ay pumunta sa unang klase upang maghanap ng isang tao? May kakilala ba siya sa klase? Tumabi si Shen Yi, ngunit hindi umalis. Nais niyang makita kung sino ang maaaring magpapakilala dito bilang ang munting prinsesa ng panloob na patio na mahanap si Nar. Sa sandaling tumabi siya, natural na nakita ng mga estudyante sa unang baitang naaalis na pagkatapos ng klase si Nar na nakangiti sa pintuan. Halos lahat ng nakakita sa kanya ay natigilan lalo na ang estudyante na mukhang tulala. Ito ay masyadong maganda. At mukhang magkasing edad ang lahat. Ang nakamamanghang kagandahan at nakasisilaw na kagandahan ni Nirmei, na nakatayo doon, ay agad na naging focus ng atensyon ng mga manunood. Nang makita ng iba si Nar, natural itong nakita ni Tang Wulan, na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, at nagkusa na batiin siya. Nar, bakit ka nandito? Sinabi ito ni Tang Wulan, at agad na umupo. Siya ang taong hinanap ni Nar. Biglang tumingin sa kanya ang lahat ng estudyante sa klase na may iba't ibang mata. Maliban kay Tang Wulan mismo, si Xi lang ang nakakita kay Nar. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Nar at pagkatapos ay kay Guyu na may nakakunot na mga kilay, at hindi namamalayang humakbang palayo. Lumabas si Tang Wulan sa silid-aralan, agad na lumapit si Nar, hinawakan ang kanyang braso, at sumigaw ng matamis, Kuya, hindi ba kita namimiss? Ito ba ang lugar kung saan ka nag-aaral? Napakalaki ng lugar, nahanap ko ito. Matagal bago mahanap ang iyong klase. May panik sa klase kuya. Kapatid ni Tang Wulan. Kapatid ng pinuno ng pangkat. Hello Beauty, ang pangalan ko ay Yang Yansaya, at ako ay isang mabuting kapatid ng squad leader. Ang matangkad na Yang Yansaya ay pinisil ang iba, at siya ang unang nagmamadaling lumabas ng klase, na nagsasabi kay Nar na may simpleng mukha. Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata. Kailan pa siya naging mabuting kapatid, hindi naman mas malala ang tiyan ng lalaking ito kaysa sa tiyan niya. Bahagyang ngumiti si Nir, hello, this is Nir. Hello, Nar, ako si Luog Weishing. Sa isang flash ng silver light, lumitaw si Luog Weishing sa kabilang panig ng Tang Wulan, at ang taong ito ay gumamit ng instant transfer. Hello, ngumiti din pabalik si Nar. Mabilis na nagsilabasan ang mga lalaking estudyante. Sa edad nila, hindi nila alam kung ano ang reservedness. Napakaganda ni Nar, at maganda, mabait, maamo, at walang kahit katiting na pagmamataas. Matamis siyang ngumiti nang batiin siya, at lahat ng mga kabataang mata ay mapurol. Okay ikaw. Let's go. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay, hinayla ang mga kaklase, at inilabas si Nar. Habang pinapanood silang umalis, sinabi ni Yang Yansaya na may seryosong mukha, mula ngayon, ang pinuno ng squad ay ang aking nakatatandang kapatid, at magsisikap akong gawin siyang aking nakatatandang kapatid. Cop. Walang hiya. Akin si Tito. For a time, nagkaroon ng maraming kaguluhan sa unang klase, at nagulat din si Shen Yi nang makita niyang umalis sina Tang Wulan at Nar. Kuya. Si Nir ang nakababatang kapatid na babae ni Tang Wulan. Pero hindi sila magkamukha. Kinuha ni Tang Wulan si Nar palabas ng gusali ng pagtuturo at pumunta sa Lingbing Square. Nar, welcome ka talaga. Hindi maiwasang sabihin ni Tang Wulan na nakatingin kay Nar na nakangiti at nakangiti. Hindi lang yung mga kaklase. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila ang mga estudyante mula sa ibang mga baitang, at lahat sila ay nagbigay pansin kay Nar. Ngunit si Tang Wulan, na hawak ni Nir, ay nakatanggap ng higit na paninibugho. Napangiti si Nar, hindi ba ganito ang kapatid mo sa akin? Saka hindi na ako pupunta dito para makita ka sa susunod. Magpa-appointment tayo. Usually busy ako sa pagpa-practice, nakakaubos ako once a week. Tapos every Wednesday from now on. Sa hapon, magkita tayo. Ihatid mo ako para kumain ng masasarap na pagkain. Okay. Pinisil ni Tang Wulan ang ilong ni Nar, ano ang gusto mong kainin ngayon? Pumunta ka para ayusin ito. Gusto kitang kainin. Tuwang-tuwang deklara ni Nar. Mag-set off.
Kapag kasama niya si Nair, laging mainit ang pakiramdam ni Tang Wulan sa kanyang puso, palaging inaalala ang muling pagsasama-sama ng pamilya noong siya ay bata pa. Ang hitsura ni Nair ay natunaw ang lamig at kalungkutan sa kanyang puso, na siyang pinakamahusay na paraan upang makapagpahinga. Kaninang hapon, hindi siya nag-practice. Hanggang sa bumalik ako sa gabi ay dumiretso ako sa eksklusibong lugar ng pagsasanay upang linangin ang kapangyarihan ng kaluluwa. Nang pumasok si Tang Wulan sa silid-aralan ng maaga kinaumagahan, naramdaman niyang medyo mali ang kapaligiran. Pagkatapos ay ang mga lalaki sa klase ay, swish, hindi bababa sa 2-3 sa kanila ang tumayo, at sama-samang yumuko sa kanya, "Kumusta, kuya?" Napaawang ang bibig ni Tang Wulan, "Ano ang sitwasyon? Lumabas kayong lahat." Malungkot na sabi ni Tang Wulan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang upuan at umupo. "Kuya, uminom ka ng tubig. May nagdala agad ng tubig. Kuya, kumain ka ng merienda. Sapat na sa iyo." Tinapik ni Tang Wulan ang kanyang noo. "Kuya, kailan ulit darating si Nair? Next time na tayo magpa-appointment." "Anong appointment?" Sa sandaling ito, isang malamig at galit na boses ang biglang lumabas, at hinampas ni Guyu ang mesa at tumayo. Ang malalakas na pagbabago bago sa pag-iisip ay biglang lumabas sa kanya tulad ng isang pagsabog ng bulkan. Sa buong silid-aralan ng klase sa unang baitang, ang hangin ay tila biglang nanlalagkit, at ang langit at lupang enerhiya ng iba't ibang katangian ay mabilis na nagtipon mula sa lahat ng direksyon patungo sa klase. Sa mga mata ni Guyu, may mahinang pagkutitap ng 7 kulay. Sa malakas na aura na lumabas sa kanyang katawan sa isang iglap, maging si Tang Wulan na nasa tabi niya ay nakaramdam ng kaunting paghinga. Napakalakas, ito ba ang tunay na lakas ni Guyu? Palaging alam ni Tang Wulan na kapag sila ay nasa kompetisyon o paghaharap, si Guyu ay talagang may reserbasyon, at halos hindi niya sinubukan ang kanyang makakaya, ang kanyang ilaw ay halos natatakpan ng kanyang sarili. Ngunit lagi niyang alam na one-on-one, hindi siya dapat maging kalaban ni Guyu. Sa sandaling ito, biglang lumabas ang aura ni Guyu, at agad na tinakot ang lahat. Maging si Wu Saidua, nakakapasok lang sa klase, ay may nakakatakot na mukha. Wala pa ba siyang pang-apat na singsing? Bakit ang lakas ng aura ng katawan? Guyu. Nagbibiro lang ang lahat. Kinuha ni Tang Wulan ang kamay ni Guyu. Kinamayan siya ni Guyu, inalis ang kanyang palad, at malamig na sinabi, "Naiinip ako." Pagkatapos niyang magsalita, umupo siya na may malamig na ekspresyon sa kanyang puwet. "Ano ang sitwasyon?" Lumingon si Tang Wulan upang tumingin kay Xi sa kabilang side, "Ano ang sitwasyon? Sino sa inyo ang nagpagalit kay Guyu?" Naninigas ang mga kalamnan sa mukha ni Xi, ngunit si Xu Xiaoyan sa kabilang banda ay halos matawa. Si Xu Lizhi ang pinakatapat, at direktang itinuro si Tang Wulan mismo. "Ako." Si Tang Wulan ay mukhang naguguluhan, "Paano ako? Hindi ko kasama si Guyu kahapon." Tinakpan ni Xi ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, "Boss, nasaan ang EQ mo? Hindi ko maintindihan. Nilinaw mo." Kaina-hinalang tanong ni Tang Wulan. "Tang Wulan, may gusto akong itanong sa iyo." Sa sandaling ito, hinayla ni Guyu ang kanyang braso at hiniling na lumingon sa kanyang sarili. "Anong problema?" Tumingin si Tang Wulan kay Guyu na may kaina-hinala. "Yung babae kahapon, kapatid mo ba?" "Kapatid ko." Tumingin sa kanya si Guyu na may nagbabagang mga mata. "Oo, ate ko yun. Kahit hindi totoong ate, walang pinagkaiba sa tunay na ate. Napulot ko sa kalye nung bata siya." Sabi ni Tang Wulan. "Ate lang?" Tanong muli ni Guyu. Sa pagkakataong ito ay naunawaan na ni Tang Wulan, at biglang sinabing nakangiti, "Bakit ka stressed? Ang ganda ng kapatid ko." Siyempre nakababatang kapatid na babae lang, pero ano pa ba bukod sa nakababatang kapatid na babae? 12 taong gulang pa lang siya, okay. Kaya't sabihin mo, mga hayop kayo, walang dapat makaligtaan ng kapatid ko, o bugbugin ko siya hanggang mamatay. Ang huling pangungusap ay halatang nakadirekta sa mga kaklase. 12 taong gulang pa lang ako. Gaano ka husay? Hindi mapigilan niyang Nyansaya na umungol, at pagkatapos ay nakita niya ang mabangis na mga mata ni Tang Wulan. "Squad leader, I was wrong. I can wait until our sister grow up to 18. Pagkatapos ay maghintay ka. Pagkatapos ng 18 taong gulang ni Nair, maaari kang umasa sa iyong mga kasanayan. Ngunit maaari kong ipaalala sa iyo na si Nair ay isang mag-aaral din ng aming Shrek Academy, ngunit siya ay nasa loob ng looban. Kaya, gusto mo kung karapat-dapat ka sa kanya, pagkatapos ay magsumikap upang linangin." Sabi ni Tang Wulan na may ngiti sa kanyang mukha. "Pupunta ako, inner courtyard. Hindi nakakagulat na makapasok ako sa akademya. Ito pala ay mula sa loob ng looban. Leader ng squad, hindi ka mabait. Ang iyong paraan ng pagganyak ay masyadong. Ngunit inaamin ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang makapasok sa looban." "Okay, tahimik lahat, papasok na sa klase." Nakita ni Tang Wulan si Wu Changkong na pumasok mula sa labas. Pagkatapos ay sumilip siya kay Guyu sa tabi niya. Medyo lumuwag na ang ekspresyon ni Guyu. Bahagyang hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang balikat, at sinabing may mababang ngiti, "Maiintindihan ko bang nagseselos ka? Tabi ka." Sinulyapan siya ni Guyu Bei.
Tumawa si Tang Wulan at umiling, sabihin mo sa akin kung ano kayong mga kabataan. Bata pa tayo, at ang pinakamahalagang bagay ay mag-aral ng mabuti at umunlad araw-araw. Wala pa tayong 15 taong gulang. Umalis ka na. Ano bang iniisip ko? Okay, hindi ko naisip. Bumantong hininga si Tang Wulan at ibinaling ang kanyang ulo. Naglakad si Wu Changkong sa likod ng podium at tumingin sa mga kaklase. Malinaw niyang naramdaman na medyo kakaiba ang kapaligiran ngayon. Ngunit sa kurso ng susunod na klase, nalaman niya na ang lahat ay nasa isang partikular na mabuting kalagayan ng pag-iisip ngayon, napakamatulungin at nakikinig ng mabuti. Mga mag-aaral na magsa-sign up para sa Organic Armor Practical Class ngayong hapon, huwag malate. Magtatapos ang klase. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang katawan. Ang hapon ay isang mecha practice class. Natutunan na nila ang ilang pangunahing kontrol sa mecha. Ito ay mas mahirap kontrolin kaysa sa naisip. Ang bentahe lang ay bilang isang Soul Master, lalo na ang isang Soul Master na tulad niya, ang load at impact ng mecha mismo ay hindi masyadong makakaapekto sa kanya. Guyu, sabay kumain sa cafeteria mamaya. Binati ni Tang Wulan si Guyu. Oo, sagot ni Guyu. Exi, Xiaoyan, Xinglan, Lizzie, sabay tayo. Hindi, pupunta ako sa Tangmen sa hapon. Pupunta ako doon para kumain. Si Exi ang unang tumanggi. Sinabi ni Shu Lizzie, mayroon akong pag-uusapan kay Sister Xinglan, maaari mo itong kainin. Sinabi ni Shu Xiaoyan, may gagawin ako. Napakahalaga ng design class ko ngayong gabi. Kailangan kong bumalik at maghanda para sa isang kagat. Magkakaroon din ako ng mecha practice class sa hapon. Lahat nagtatago, itong mga lalaki. Si Tang Wulan ay medyo hindi nakaimik, at nakakapunta lang sa cafeteria kasama si Guyu. Anong kakainin? Kukuha ako. Tanong ni Tang Wulan kay Guyu. Maaari kang kumain ng kahit ano. Si Guyu ay tila ganap na nawala ang kanyang galit sa umaga, ang kanyang tono ay kalmado, at maging si Tang Wulan ay nakadama ng isang dampi ng lamang. Malaking bagay para kay Tang Wulan ang pagkain, at malaya siyang kumakain araw-araw. Siyempre hindi may kukumpara sa kanya ang gana ni Guyu. Hanggang sa matapos kumain si Tang Wulan, hindi alam ni Guyu kung saan kukuha ng napkin at samandal para panasan ang kanyang bibig. Natural niyang ginawa ang paggalaw na ito, na parang libu-libong beses na niya itong ginawa, ngunit natigilan si Tang Wulan. Tara, bumalik ka muna at magpahinga sandali, di ba may practice lessons ka pa sa hapon? Tumayo si Guyu at naunang lumabas. Siya ay, mayroon ba siyang pakiramdam ng krisis? Ang sulok ng bibig ni Tang Wulan ay nagbabalangkas ng isang arko. Mabilis na sumunod at lumakad nang magkatabi sa kanya. Napakatahimik ng work-study dormitory ngayon, tanging si Yuanan Yahui lang ang nakasara, dapat ay bumalik na ito, walang ibang tao sa dormitoryo. Guyu, may sasabihin ka ba sa akin? Hinawakan ni Tang Wulan si Guyu nang lumakad siya sa pintuan ng kanyang dormitoryo. Hindi. Umiling si Guyu. Ngumiti si Tang Wulan, kapatid ko lang talaga si Nier. Binalik ni Guyu ang tingin sa kanya, tandaan mo ang iyong mga salita. Pagkatapos niyang magsalita ay bumalik na siya sa kanyang dormitoryo. Hinawakan ni Tang Wulan ang kanyang ilong at bumalik sa dormitoryo. Ang pagmumuni-muni ay ang pinakamahusay na pahinga. Ang mecha practice class ay may nakaw ang lugar, na matatagpuan sa timog kanlurang sulok ng Shrek Academy, ang mecha trial field. Mayroon lamang 12 ang mga mag-aaral sa unang baitang klase na nag-sign up para sa mecha practical class. Sa oras na ito sila ay nagtipon, nakatayo patagilid sa isang hilera. Ang guro na nagturo sa kanila ng mga praktikal na aralin ay isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang apelyido ay Duan Shang. Magandang guro. Sa pamumuno ni Tang Wulan, lahat ay sumaludo kay Duan Shang. Mataimtim na sinabi ni Duan Shang, ngayon ay ipagpapatuloy natin ang basic control training ng mecha practical class. Okay, sumakay sa iyong mecha at i-on ang kagamitan sa komunikasyon. Oo. Tumalikod ang lahat at tumakbo papunta sa mecha nila. Ang mga mecha na ginamit para sa pagsasanay ay puro puti, ang pinakapangunahing mecha, 12 metro ang taas, tumitimbang ng 10 tonelada, walang anumang armas at kagamitan, at medium armor. Bumukas ang breastplate sa dibdib ng mecha, tumambad sa loob ang sabungan, at kailangan ng lahat na umakyat dito. Pumasok si Tang Wulan sa kanyang mecha cockpit, mahusay na pinindot ang buton, isinara ang breastplate, isang helmet na nakabalot, at ang kaukulang mga singsing na metal ay isinara upang ayusin ang kanyang mga paa. Sa harap ng magkabilang kamay, mayroong isang maliit na keyboard, maaari mong pindutin ang keyboard gamit ang iyong mga daliri upang magsagawa ng ilang pantulong na kontrol. Ang pangunahing paraan ng pagkontrol ng mga kontemporaryong mecha ay upang kontrolin ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang sariling mga aksyon. Magmaneho ng armor sa pamamagitan ng core array at linkage access. Ang lahat ng aspeto ng mga function ng mecha ay isinaaktibo sa pamamagitan ng keyboard sa ilalim ng palad. Naka-on ang unang device sa komunikasyon. Binuksan ni Tang Wulan ang communication device sa kanyang mech. Mga pampublikong channel ng Unicom. Hindi nagtagal, lahat ng 15 estudyante na kumuha ng mecha practical class ay nagsimula na. Okay. Ang kontrol at balanse ng mecha ang pinakamahalaga.
Gaya ng sinabi ko sa huling aralin, kailangan mo munang ituring ang mecha bilang iyong sarili, bilang extension ng iyong katawan. Paano mo gagawing flexible ang control ng mecha? Una sa lahat, ikaw mismo maging flexible. Pakiramdam mo ay naging 10 metro ang taas mo. Ang aming mech assist device ay napaka-sensitive, at ang isang maliit na paggalaw mo, sa unang pagkakataon, ito ay makakaapekto sa proseso ng iyong balanse. Precision. Magsimula tayo sa akin. For more videos, please like, share and subscribe.